Ito si Lloyd, isang pambihirang bata na walang sino man ang makakatalo. Lumaki siya sa isang nayon kung saan mga maalamat na tao lamang ang nakatira, ngunit itinuturing siyang pinakamahina sa kanila. Kahit na ganoon, sa sandaling umalis siya papuntang syudad, ang kanyang unang hakbang ay yumanig sa buong kaharian. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Lloyd na hamuli ng kuneho. Gayunpaman, bigla siyang inatake ng kuneho, tinamaan siya, at mabilis na tumakbo palayo na parang isang totoong halimaw. Nakaramdam ng kaunting pagkadismaya si Lloyd, ngunit isang lalaki ang lumitaw, madaling nahuli ang kuneho, at sinabihan siyang huwag malungkot. Nang makita siya ni Lloyd, tumakbo siya papalapit ng may pananabik. Siya pala ang kanyang kababata mula sa nayon na si Shoma. Sinabi sa kanya ni Shoma na kailangan na nilang bumalik sa nayon dahil hinahanap siya ng lahat ngayon. Ipinakita rin na matagal-tagal na ring nawala si Shoma sa nayon. Tinanong ni Lloyd kung ano ang ginagawa niya sa buong panahong iyon at kung talagang maganda ang syudad gaya ng sinasabi ng lahat. Tumawa si Shoma at sinabing mukhang nasasabik si Lloyd na bisitahin ito. Masayang inamin ni Lloyd na totoo iyon. Sinabi pagkatapos ni Shoma na kapag lumaki na siya, maaari na siyang maglakbay roon at libutin ang mundo. Bago umalis, binigyan siya ni Shoma ng isang aklat na inuwi niya mula sa labas ng nayon. Sobra ang tuwa ni Lloyd at tumakbo siyang pauwi dala ito. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ang naglakbay si Lloyd papuntang syudad. Pagdating niya, dumiretso siya kaagad sa mangkukulaming si Marie. Tinanong siya nito kung bakit siya naparito at kung ano ang kailangan niya. Sinabi ni Lloyd sa kanya na gusto niyang sumali sa maharlikang hukbo at mananatili siya sa kanya ng pansamantala. Kilala si Marie bilang mangkukulam ng silangan, kaya naguluhan siya sa hinihiling nito. Sinabi niya sa kanya na isa siyang mangkukulam at hindi may-ari ng isang bahay tuluyan. Tinanong niya pagkatapos kung saan siya nanggaling at sumagot si Lloyd na mula siya sa Kunlun Village. Nang marinig ni Marie ang pangalan ng nayon, lubos siyang nagulat. Pagkatapos ay may nalaala si Lloyd at naglabas ng isang kristal ng mahika na naglalaman ng isang mensahe. Ilang sandali pa, lumitaw mula sa loob ng kristal si Alka, ang pinuno ng nayon at dating guro ni Marie. Nagulat si Marie nang makita siya. Maikling ipinaliwanag ni Alka na si Marie ang may pananagutan na alagaan si Lloyd hanggang sa makasali ito sa maharlikang hukbo. Agad na pumayag si Marie. Pagkatapos ay humarap si Alka kay Lloyd at sinabing kung sakaling tratuhin siya ng masama ni Marie sa anumang paraan, ang kailangan lang niyang gawin ay magpadala ng mensahe at personal siyang pupunta para ayusin ito. Pagkasabi niyon, siya ay naglaho. Hinawakan ng mahigpit ni Marie ang kristal dahil sa pagkadismaya at nagreklamong halos hindi na nga siya makatakas kay Alka para lang lumitaw itong muli sa ganitong oras. Pagkatapos, sinabihan ni Marie si Lloyd na mananatili siya sa kanya hanggang sa pagsusulit sa pagpasok ng maharlikang hukbo. Itinuro niya ang isa sa mga kwarto at sinabing iyon na ang magiging kwarto nito mula ngayon. Nagpasalamat si Lloyd at pumasok sa loob habang naisip naman ni Marie na isa siyang magalang at mabait na bata. Ngunit bigla na namang lumitaw si Alka, sa pagkakataong ito ay sa kanyang totoong katawan sa halip na sa pamamagitan ng kristal. Lubos na nagulat si Marie at tinanong kung paano siya nakapunta roon. Casual na sumagot si Alka na naglakbay siya gamit ang kristal ng mahika. Inihayag niya pagkatapos na naglagay siya ng isang sinaunang sumpa kay Marie. Kung sakaling tratuhin ng masama ni Marie si Lloyd sa anumang paraan, malalaman ito agad ni Alka at babalik siyang muli. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya habang isinusumpa ni Marie ang araw na natuto siya ng mahika mula kay Alka. Sa huli, tinanggap na lang ni Marie ang sitwasyon. Kinaumagahan, gumising siya at nakitang nakapaghanda na ng almusal si Lloyd. Habang sabay silang kumakain, tinanong niya kung bakit ito umalis sa kanyang nayon at kung bakit gusto nitong maging isang sundalo. Ipinaliwanag ni Lloyd na itinuturing siyang pinakamahinang tao sa kanilang nayon at wala siyang magawang kapaki-pakinabang doon. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang pumunta sa syudad at sumali sa maharlikang hukbo para maging isang sundalo. Binalaan siya ni Marie na hindi madali ang pagsusulit sa pagpasok. Kabilang dito ang mga labanan, pagsubok sa pakikipaglaban, at mga pagsusulit na sumusukat sa kakayahan ng isang tao na gumamit ng mahika. Gayunpaman, iginiit ni Lloyd na kailangan niyang sumali sa hukbo. Sinabi rin niya rito na inabot siya ng 6 na araw bago makarating sa syudad. Inakala ni Marie na naglakbay siya sakay ng tren at sinabing napakalayo ng syudad mula sa kanyang nayon, kaya naman may katuturan iyon. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Lloyd na hindi siya sumakay ng tren kailanman. Tinaakbo niya ang buong distansya ng mag-isa. Hindi nakapagsalita si Marie. Hindi siya makapaniwalang nakarating ito sa syudad sa loob lamang ng 6 na araw ng pagtakbo. Samantala, iniisip ni Lloyd na sana ay mas umikli pa ang oras ng kanyang biyahe. Dahil hindi makasagot, tinanong ni Marie kung anong klaseng pagsusulit sa pagpasok ang pinag-aalala niya.
Sumagot si Lloyd na sinabi ng kanyang lolo na dapat isang araw lang aabutin ang paglalakbay. Tinanong niya pagkatapos kung may mga halimaw bang umatake sa kanya habang nasa daan. Sumagot si Lloyd na may ilang halimaw na umatake sa kanya, ngunit mahihina silang lahat. Mas lalo pang nagulat si Marie. Ipinaliwanag niyang lubhang mapanganib ang mga halimaw na iyon at regular na nagpapadala ng mga sundalo ang kaharian upang puksain ang mga ito. Pagkatapos ay tiniyak niya kay Lloyd na napakalakas niya at hindi siya mahihirapang pumasa sa pagsusulit. Pagkatapos noon, tinanong niya kung gaano karami ang alam nito tungkol sa mahika. Casual na ipinakita ni Lloyd ang ilang mataas na antas ng pamamaraan ng mahika na napagkadalubhasaan na niya. Sobra siyang nagulat na naging dahilan upang bumangga si Marie ng direkta sa isang pader. Sinabi niya rito na inabot siya ng buong 5 taon para matutunan ang mga pamamaraang iyon. Gayunpaman, ginawa niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ang pinakamalaking problema ni Lloyd ay lagi niyang kinukumpara ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang nayon. Bilang resulta, talagang naniniwala siyang mahina siya kahit na ang kanyang kapangyarihan ay labis-labis base sa pamantayan ng labas na mundo. Kinalaunan, lumabas si Lloyd upang libutin ang syudad, hinahangaan ang mga gusali at natatanging arkitektura nito. Sa ibang lugar, isang mandirigma ang hindi sinadyang makabangga ng isang babae. Siya pala si Prinsesa Selene na naparito rin upang magpatala sa akademya ng militar upang siya ay maging isang sundalo sa hukbo ng kaharian. Habang siya ay nasa daan, isang halimaw ang biglang lumitaw sa loob ng syudad. Kakaiba ang presensya nito dahil hindi dapat lumilitaw ang mga halimaw sa loob ng mga pader ng syudad, ibig sabihin ay tiyak na may dahilan sa likod nito. Inatake ng halimaw ang prinsesa, ngunit bahagya niya lang naiwasan ang tira nito sa huling sandali. Ginamit nito ang puwersa ng kanyang mga pakpak upang paliparin siya. Bumangga si Selene sa isang pader at nahulog sa lupa, hindi makagalaw. Tatapusin na sana siya ng halimaw. Nang mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Lloyd at direktang lumapag sa ulo ng halimaw. Sa isang suntok, pinatay niya ito agad bago binuhat ang katawan nito at inihagis ng malayo. Tanging pagtitig na lang ng may lubos na pagkabigla ang nagawa ni Selene, hindi maunawaan ang kamanghamanghang kapangyarihan na nasaksihan niya. Tinanong ni Lloyd kung ayos lang siya, pagkatapos ay marahan niyang pinunasan ang mga sugat sa mukha nito gamit ang isang panyo na may taglay na mahika, dahilan upang maglaho ang bawat pinsala na parang walang nangyari. Namula si Selene sa hiya habang naghahanda namang umalis si Lloyd. Mabilis niya itong tinawag, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Selene at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Ngumiti si Lloyd at sinabing hindi na kailangang magpasalamat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lloyd bago tahimik na umalis. Pagbalik sa kanyang kwarto, naalala ni Selene kung paano siya palaging kinatatakutan ng lahat dahil sa sumpang inilagay sa kanya. Walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanya. Iyan mismo ang dahilan kung bakit sinimulan niyang handgun si Lloyd. Trinato siya nito bilang isang normal na tao nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting takot o pag-aalinlangan. Ang pinagmulan ng sumpang iyon ay ang headband na isinusuot niya. Kahit gaano karaming tao pa ang sumubok, wala pang sino man ang nakapag-alis nito. Habang may luha sa kanyang mga mata, sinubukan niyang tanggalin ito muli. Lubos siyang nagulat nang matanggal ng walang kahirap-hirap ang headband sa pagkakataong ito, dahilan upang maalis niya ito nang walang anumang problema. Sa wakas ay napagtanto niya na nawala ang sumpa dahil sa mahikang panyo na ginamit ni Lloyd para panasan ang kanyang mga sugat. Hindi kailanman iyon naging isang ordinaryong panyo. Nagtataglay iyon ng sapat na kapangyarihan ng mahika upang lubusang tanggalin ang sumpa mula sa kanya. Naging malinaw na higit pa sa pagpapagaling ng sugat ang nagagawa ng panyo. Kaya rin itong basagin ang mga sumpa. Iyan ang naging paraan para mapagtanto ni Selene na si Lloyd ang nagpalaya sa kanya mula sa sumpa. Samantala, bumalik si Lloyd sa bahay ni Marie pagkatapos bumili ng ilang gamit sa bahay. Binigyan din niya ng regalo si Marie, kaya labis itong naging masaya dahil iyon ang unang regalong natanggap niya mula sa kahit kanino. Nang panahong iyon, 2 miyembro ng maharlikang hukbo ang nagbabantay sa lugar. Napansin ng babaeng sundalo na hindi pangkaraniwan ang taas ng bilang ng mga aplikante ngayong taon at gusto ng lahat na sumali sa hukbo. Sinabi sa kanya ni Commander Murthofen na maganda ito para sa kaharian dahil lumalaki at lumalakas ito taon-taon. Ipinaalala niya pagkatapos na nawawala pa rin ang prinsesa ng kaharian. Kung walang malakas na hukbo, madaling babagsak at masisira ang kaharian. Ibinunyag din na walang pinuno ang kaharian sa kasalukuyan. Dahil doon, palagi itong nanganganib na masakop ng mga kalapit na kaharian o atakehin ng mga halimaw mula sa labas. Sa madaling salita, ang maharlikang hukbo ang may pananagutan sa pagprotekta sa kaharian at pagpapanatili ng katatagan nito. Kasabay nito, nakasalubong ni Selene ang mandirigma na bumangga sa kanya kanina.
Sarkastiko nitong sinabi sa kanya na maaari naman pala niyang tanggalin ang isinumpang headband sa buong panahong iyon at nagtataka kung bakit patuloy niyang tinatakot ang lahat gamit ito. Lubos siyang binaliwala ni Selen at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Malinaw na ang mga aplikante ngayong taon ay sadyang napakalalakas. Samantala, mag-isang nakaupo si Lloyd habang may isang babaeng nakaupo sa kanyang tabi. Bigla na lang, nakaramdam ang babae ng napakalakas na kapangyarihan ng mahika. Lumingon siya rito at nang makita niya si Lloyd, lubos siyang nagulat. Nagtataka siya kung ang lahat ng kapangyarihang iyon ay talagang nagmumula sa batang lalaking iyon. Tiningnan ni Lloyd ang baluti sa braso nito at sinabing mukhang kamangha-mangha iyon. Mabilis na tumayo ang babae na nakakaramdam ng pagkataranta. Ipinakilala ni Lloyd ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na Lloyd ang pangalan niya. Medyo kumalma siya bago ipinakilala ang kanyang sarili bilang Riho. Ngunit biglang bumangga si Selen kay Riho na naging dahilan upang tumilapon ito ng direkta sa isang pader. Tumingin siya pagkatapos kay Lloyd at tinanong kung natatandaan pa ba siya nito. Ngumiti si Lloyd at sinabing syempre naman. Tutal, siya ang nagligtas sa kanya mula sa halimaw. Tinanong niya pagkatapos kung pumunta rin ito sa syudad para kumuha ng pagsusulit sa pagpasok. Kinumpirma niya ito at sinabing gusto rin niyang sumali sa maharlikang hukbo tulad niya. Tahimik na sinubukan ni Riho na umalis sa lugar. Gayunpaman, hinawakan siya ni Selen at tinanong kung bakit siya nakatayo sa tabi ni Lloyd. Sinabihan niya pagkatapos si Riho na huwag na siyang lalapit muli sa kanya. Halata na naging labis na interesado si Selen kay Lloyd. Sa sandaling iyon, isa sa mga commander ng maharlikang hukbo ang dumating at sinabihan ang lahat na maghanda, inaanunsyo na magsisimula na ang pagsusulit sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag niya na simple lang ang pagsubok. Ang bawat aplikante ay dapat pumili ng isa sa mga magagamit na sandata at pagkatapos ay subukang sirain ang bakal na domina para sa pagsasanay. Kagad pagkatapos, ang lahat ng aplikanteng pumasa sa unang pagsusulit ay nagtipon-tipon habang ipinapaliwanag ng isa sa mga commander ang susunod na mga tagubilin. Ngunit nasaan si Lloyd? Talaga bang bumagsak siya sa pinakaunang pagsusulit? Kahit sina Selen at Riho ay nagsimulang maghanap sa kanya, ngunit hindi nila siya mahagilap kahit saan. Kasabay nito, tiningnan ni Commander Murthofen ang listahan ng mga nakapasang aplikante. Gayunpaman, hindi matagpuan kahit saan ang pangalan ni Lloyd. Pagkatapos noon, ipinakita ng commander sa lahat ang isang larawan ng nawawalang reyna. Ngunit, walang masyadong pumansin dito, kahit si Murthofen mismo. Iniisip niya pa rin ang kamanghamanghang kapangyarihang ipinakita ni Lloyd sa oras ng pagsusulit at hindi siya makapaniwalang bumagsak ito. Iginiit niya na tiyak na may nangyaring pagkakamali. Samantala, naglalakad si Lloyd sa mga kalye habang sinasabi sa kanyang sarili na hindi na nakakagulat ang resulta dahil naisip niyang wala siyang nagawang kahanga-hanga noong pagsusulit. Bigla na lang, isang halimaw ang lumitaw sa kanyang harapan. Bumato si Lloyd ng isang suntok na walang kahirap-hirap na nagpalipad dito ng mataas sa ere. Pagkatapos, pumasok si Lloyd sa isang gusali na isa palang restoran. Nang walang anumang babalat, inatake siya ng may-ari. Madaling naiwasan ni Lloyd ang bawat tira na parang naglalaro lang siya. Nang maramdaman ng lalaki ang aura ni Lloyd, lubos siyang nagulat at nagtaka kung paanong ang isang napakabatang lalaki ay nagtataglay ng ganoon katinding presensya. Gayunpaman, kalmadong ipinaliwanag ni Lloyd na naparito siya para maghanap ng trabaho at handang magtrabaho kapalit ng bayad. Agad na naghinala ang may-ari at inisip na isa itong patibong. Ibinunyag na minsan siyang naging commander sa maharlikang hukbo, kaya naniwala siyang naparito si Lloyd upang mangalap ng impormasyon mula sa kanya. Hiniling sa kanya ni Lloyd na bigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang galing sa pagluluto. Agad siyang nagsimulang maghanda ng pagkain at ipinaliwanag na bumagsak siya sa pagsusulit sa pagpasok sa maharlikang hukbo. Kaya naman siya naghahanap ng trabaho at plano niyang kumuha muli ng pagsusulit sa susunod na taon. Kahit na ganoon, nanatiling maingat ang lalaki dahil hindi niya pa rin makalimutan kung paanong walang kahirap-hirap na naiwasan ni Lloyd ang kanyang pag-atake. Sa ibang lugar, bumalik si Commander Murthofen kasama si Selen upang suriin ang papel ni Lloyd sa pagsusulit sa katalinuhan. Natuklasan nilang hindi pangkaraniwang mga sagot ang isinulat ni Lloyd. Sa halip, may iginuhit siya sa papel. Dahil doon, noong una ay inakala ng lahat na bumagsak siya sa pasulat na pagsusulit. Gayunpaman, maingat na sinuri ng babaeng commander ang papel bago biglang sinabihan ang lahat na tumigil. Ipinaliwanag niyang hindi isang ordinaryong guhit ang iginuhit ni Lloyd. Isa itong sinaunang rune ng mahika. Nagtaka siya kung saan nagpunta ang batang iyon at kung paano niya naabot ang ganoon kakamanghamanghang antas ng kahusayan sa mahika. Agad niyang inutusan ng lahat na hanapin siya at ibalik siya rito. Samantala, natapos na ni Lloyd ang paghahanda ng pagkain at hinainan niya ng isang espesyal na putahe ang may-ari ng restoran.
Kahit na ganoon, kinakabahan pa rin ang lalaki at naghinala pa na baka may lason ng pagkain. Kasabay nito, ipinaliwanag ng commander ang kahulugan ng rune na iginuhit ni Lloyd. Ibinunyag niyang nagmula ito sa panahon ng sinaunang mahika at nagtataglay ng dobleng lakas kaysa sa mahikang ginagamit sa kasalukuyang panahon. Dahil doon, napagpasyahan niya na si Lloyd ay may pambihira at likas na talento para sa mahika. Tungkol naman sa may-ari ng restaurant, natikman na niya sa wakas ang pagkain at hindi siya nakapagsalita dahil sa sobrang sarap nito. Doon lamang siya tuluyang nakapag-relax at napagtanto na nagsasabi ng totoo si Lloyd at talagang naparito para maghanap ng trabaho. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabing Chrome ang kanyang pangalan at minsan siyang naging commander sa maharlikang hukbo. Ipinakilala rin pagkatapos ni Lloyd ang kanyang sarili. Pagkatapos noon, sinabihan ni Chrome si Lloyd na simula sa araw na iyon, opisyal na siyang nagtatrabaho sa restaurant. Kinalaunan, bumalik si Lloyd sa bahay ni Marie at nadatnan si Alka na naghihintay roon. Sinabi niya sa kanilang dalawa na bumagsak siya sa pagsusulit sa pagpasok. Parehong lubos na nagulat sina Marie at Alka. Dala ng matinding galit, idineklara ni Alka na wawasakin niya ang buong kaharian. Mabilis na sinubukan ni Marie na pakalmayin siya at tinanong kung ano ang ginawa ng mga inosenteng tao para maranasan iyon. Sumagot si Alka na, kung ganoon, 20% lang ng syudad ang wawasakin niya. Agad na nakiusap si Lloyd na huwag itong gawin at tiniyak sa kanya na papasa siya sa pagsusulit sa susunod na taon. Tinanong pagkatapos ni Alka kung babalik ba siya sa nayon kasama nito. Sumagot si Lloyd na plano niyang manatili sa syudad kasama si Marie hanggang sa pagsusulit sa pagpasok sa susunod na taon. Humarap siya pagkatapos kay Marie, sinabing magbabayad siya para sa pagtuloy sa kwarto at nagtanong kung papayagan siya nitong manatili roon. Ngumiti si Marie at sinabi sa kanyang maaari siyang manatili hanggat gusto niya dahil palagi siyang welcome doon. Nang makita kung gaano siya kadesidido, pumayag din sa wakas si Alka at sinabihan siyang gawin kung ano man ang sa tingin niya ay makabubuti. Masayang umalis si Lloyd para ihanda ang hapunan. Pagkatapos, sinabihan ni Alka si Marie na dahil mananatili ito kasama ni Lloyd, nagdesisyon na rin siyang tumira kasama nila. Muntik nang himatayin si Marie, ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Sinamantala niya pagkatapos ang presensya ni Alka at nakiusap sa kanyang iligtas ang kaharian. Ipinaliwanag niyang naging lubhang mapanganib na ang sitwasyon. Nawawala pa rin ang Reyna, nasa ilalim ng banta ng pananakop ang kaharian at maaaring sumiklab ang isang digmaan sa malapit na hinaharap. Gayunpaman, kalmadong sumagot si Alka na nakikialam lamang ang mga tao sa Kunlun Village kapag ang banta ay nagmumula sa mga halimaw na may mahika o sa kaharian ng mga demonyo. Wala silang pakialam sa mga digmaan ng mga tao. Binalaan niya pagkatapos si Marie na huwag gamitin si Lloyd sa alinman sa mga labanang iyon na nililinaw na kung gagawin niya ito, wawasakin niya ang kaharian ng walang anumang awa. Naging malinaw na naglagay ng malaking pag-asa si Marie kay Lloyd. Sa huli, sinabi sa kanila ni Alka na hindi muna siya mananatili sa kanila ngayon, ngunit babalik siya kinalaunan. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang aparador, gumamit ng mahika para sa teleportasyon mula sa loob nito, at biglang naglaho. Samantala, nakaupo si Commander Murthofen sa isang restaurant kasama ang babaeng commander habang pinag-uusapan nila kung paano nila mahahanap si Lloyd. Pareho silang nagtataka kung saan siya maaaring pumunta sa loob ng syudad. Habang nag-uusap sila, napansin ni Murthofen na bawat sundalo ng maharlikang hukbo ay kumakain sa restaurant na iyon at lahat ay humahanga sa kalidad ng pagkain. Nagkomento siya na ito ang unang pagkakataon na naghain ng restaurant na ito ng pagkain na may ganitong kataas na pamantayan. Ilang sandali pa, dinala ni Chrome ang kanilang mga pagkain sa mesa. Nang matikman nila ang pagkain, pareho silang namangha. Tinanong ni Murthofen si Chrome kung siya ba ang naghanda nito. Sumagot si Chrome na hindi siya ang chef. Inamin niyang wala pang sino man ang nagustuhan ng kanyang luto noon, ngunit kamakailan lang ay kumuha siya ng bagong empleyado. Nagulat ang commander at nagtaka kung bakit may pipiliing magtrabaho sa restaurant na ito. Sa sandaling iyon, lumabas si Lloyd mula sa kusina at sinabihan si Chrome na handa na ang susunod na putahe. Nang makita siya ni Murthofen at ng babaeng commander, pareho silang lubos na nagulat dahil hinahanap nila siya sa buong syudad. Agad na hinawakan ni Murthofen si Chrome at sinabi sa kanya na buong kaharian ang naghahanap kay Lloyd habang pinagtatrabaho naman niya ito sa kanyang restaurant. Samantala, lumabas si Lloyd para itapon ang basura. Doon, napansin niya si Marie na pumapasok sa isang kalapit na gusali. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa nito roon. Ilang sandali pa, dalawang sundalo ang pumasok sa parehong gusali habang nag-uusap tungkol sa mga halimaw na muling lumilitaw sa loob ng syudad. Dahil sa kuryosidad, nagdesisyon si Lloyd na sundan sila at alamin kung ano ang nangyayari. Sa ibang lugar, patuloy pa ring hinahanap ni Selen si Lloyd sa buong syudad.
Habang naghahanap, nakipagtalo siya sa isa sa mga aplikante ng pagsusulit sa pagpasok. Sinabihan siya ng binata na kumalma at tumigil sa paggawa ng gulo, ngunit nang walang anumang babala, bigla siya nitong inatake. Automatikong gumana ang sumpa sa loob ng headband na kanyang isinusuot na nagpatilapon palayo sa sandata ng binata. Lubos na nagulat ang lahat dahil ang binatang iyon ay itinuturing na pinakamalakas na aplikante sa pagsusulit sa pagpasok ngayong taon. Naging malinaw na kusa na lang nag-react ang headband nang walang ginagawa si Selen. Nang mismong sandaling iyon, dumating si Lloyd sa lugar. Pagkakita pa lang ni Selen sa kanya, agad siyang tumakbo papalapit dito. Hindi nagtagal, dumating ang babaeng commander at inihayag na mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa pagitan ng mga aplikante at sinumang lumabag muli sa mga patakaran ay madi-diskwalipika sa pagsali sa maharlikang hukbo. Gayunpaman, pinutol siya ni Murthofen at idineklara na pinapayagan ang pakikipaglaban kay Lloyd na itinuturing itong isang espesyal na sesyon ng pagsasanay. Ang kanyang layunin ay masaksihan ng lahat ang tunay na lakas ni Lloyd at mapatunayang karapat-dapat itong sumali sa maharlikang hukbo. Tiningnan ni Lloyd ang kanyang kalaban at kalmado itong sinabihan na hindi niya ito maaaring labanan dahil ang lakas ng binata ay hamak na mababa kaysa sa kanya. Kahit na ganoon, inutusan ni Murthofen si Lloyd na makipaglaban at sinabihan itong isiping isa lang itong pagsasanay. Sa wakas ay pumayag din si Lloyd. Naghanda siyang pakawalan ng kanyang labis na kapangyarihan, ngunit bago pa man niya mabitawan ang kanyang suntok, isang malakas na bagyo ng mahika ang biglang humagupit sa lugar at tinangay si Lloyd palayo. Ibinunyag pagkatapos na ang nasa likod nito ay ang mangkukulaming si Marie. Ngunit nananatili ang isang katanungan, bakit niya kinidnap si Lloyd sa mismong harapan ng lahat? Lumalabas na nag-aalala si Marie na makasali si Lloyd sa labanang iyon. Natatakot din siya sa galit ni Alka dahil alam niyang kung may masamang mangyari kay Lloyd, hindi magdadalawang isip si Alka na wasakin ang buong syudad. Sinabi ni Marie kay Lloyd na baka makasakit sa kanya ang ganoong klaseng labanan at hindi biro ang kanyang mga naging kalaban. Nagpasalamat si Lloyd sa kanyang pag-aalala at pag-aalaga sa kanyang kaligtasan. Nang mga panahong iyon, dumating si Chrome, humingi ng paumanhin kay Lloyd at hiniling sa kanyang bumalik sa restoran dahil naghihintay ang mga customer. Pagkatapos, kinausap ng sarili na ni Chrome si Marie. Ibinunyag na nagsasagawa pa rin siya ng isang lihim na misyon para hanapin ang nawawalang Reyna at hindi talaga siya tuluyang umalis sa maharlikang hukbo. Sinabi ni Marie sa kanya na ang kasalukuyang problema ay may ilang commander sa loob ng hukbo na gustong pabagsakin ang kaharian. Dahil doon, nagpaplano silang ipadala ang hukbo upang makidigma laban sa kaharian ng Gil. Sa ibang lugar, tinanong ng babaeng commander si Murthofen kung bakit desidido siyang i-recruit si Lloyd sa maharlikang hukbo. Ipinaliwanag ni Murthofen na inatake sila ng kaharian ng Gil noong mahina pa ang kanilang puwersang militar. Matatag niyang idineklara na hinding-hindi niya papayag ang maulit ang kasaysayan at dapat sumali si Lloyd sa maharlikang hukbo bago magsimula ang susunod na digmaan. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Selen at Riho kay Lloyd sa buong syudad. Iminungkahi ni Selen na bisitahin ang bahay ni Marie, umaasang baka mahanap siya ng mangkukulam gamit ang mahika. Kumatok sila sa pinto, at si Lloyd ang nagbukas. Pumasok ang dalawang babae sa bahay, at nagulat si Selen nang malaman na nakatira si Lloyd sa iisang bubong kasama si Marie. Biglang pumasok si Marie sa kwarto. Halatang dismayado si Selen na nakatira si Lloyd kasama niya. Ipinakilala sila ni Lloyd, sinasabing sila ay kanyang mga kaibigan, sina Selen at Riho. Samantala, tahimik na nagtataka si Marie kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Selen. Pagkatapos noon, ipinakita ni Riho kay Marie ang isang larawang ipinadala ng commander upang dalhin nila, umaasang baka makilala niya ito. Tiningnan ni Marie ang larawan at sinabi sa kanila na larawan iyon ng nawawalang prinsesa, ngunit iginiit niya na wala siyang alam tungkol sa kanya. Napansin ni Riho ang nakakakabang ekspresyon ni Marie at nagsimulang magtaka kung bakit siya mukhang tensyonado at bakit kamukhang kamukha niya ang nawawalang prinsesa. Tinanong pagkatapos ni Selen si Marie kung gaano katagal na siyang nakatira doon. Sumagot si Marie na 2 taon na siyang nakatira roon. Sinabi sa kanya ni Selen na mukha siyang kinakabahan ng sobra at tila may itinatago siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Marie na malapit na lumabas ang totoo. Naging malinaw na si Marie nga ang nawawalang prinsesa. Naghanda siyang ibunyag ang totoo. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, biglang nagtanong si Selen kung kasal na ba siya kay Lloyd. Agad na ginamit ni Marie ang hindi inaasahang tanong para ibahin ang usapan at ipinaliwanag na pansamantala lamang na tumutuloy sa kanya si Lloyd hanggang sa makasali siya sa maharlikang hukbo. Ngunit, pinutol siya ni Riho at sinabing aaminin na sana niya na siya ang nawawalang prinsesa. Mabilis itong pinabulaanan ni Marie at iginiit na siya ay isang mangkukulam lamang at walang kinalaman sa prinsesa.
Pagkatapos noon, hiniling ni Selene kay Marie na sabihin sa kanila kung may malalaman siya tungkol sa nawawalang prinsesa. Tinanong pagkatapos ni Marie kung bakit ganoon na lang ang interes niya sa paghahanap dito. Ipinaliwanag ni Selene na kung sakaling mahanap nila ang prinsesa, gagantimpalaan sila ng mga commander ng hukbo sa pamamagitan ng pagtanggap kay Lloyd sa maharlikang hukbo. Nang marinig yun, iminungkahi ni Marie na magpalitan sila ng impormasyon. Hiniling niya sa kanilang sabihin muna sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon ng kaharian at ang lakas ng maharlikang hukbo. Bilang kapalit, nangako siyang sasabihin sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Tinanong pagkatapos ni Riho kung sino ba talaga si Marie at bakit ganoon na lang ang interes niyang malaman ng lahat ng iyon. Kalmadong sumagot si Marie na alam na ni Riho ang totoo niyang pagkatao. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Lloyd sa kwarto at sinabi kay Marie na nalaman na rin niya ang lihim nito. Ngumiti siya pagkatapos at sinabing siya ang bayani ng kaharian dahil iniligtas siya nito mula sa labanang iyon. Naguluhan si Marie sa mga sinabi ni Lloyd at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagtawag sa kanya na isang bayani. Ipinaliwanag ni Lloyd na nakita niya itong pumasok sa eskinita na iyon at tinalo ang bawat halimaw doon. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala siyang isa siyang tunay na bayani at hiniling niya ritong payagan siyang tulungan ito. Napatawa si Marie at sarkastikong sinabi na siya nga talaga ang bayaning hinihintay ng kaharian. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya kay Lloyd na hindi niya gusto na nasa tabi niya ito dahil magiging pabigat lang siya sa kanya at na napakahina pa nito. Labis na nasaktan si Lloyd sa kanyang mga sinabi. Humingi siya ng paumanhin at sinabing ang lahat ng kanyang mga hiling ay naging pasanin lang sa kanya bago tahimik na umalis. Sa totoo lang, alam na alam ni Marie kung gaano kalakas si Lloyd. Sinabi niya lang ang mga bagay na iyon dahil gusto niyang protektahan siya mula sa paparating na digmaan at pagkawasak. Pagkaalis ni Lloyd, inalis ni Marie ang sombrerong nakatakip sa kanyang ulo at umamin din sa wakas kinasalan at Riho na siya ang nawawalang prinsesa. Hiniling niya sa kanila na tulungan siyang tanggalin ang mga commander na nagtatangkang magsimula ng digmaan at wasakin ang kaharian. Natuwa si Riho dahil inihayag din sa wakas ni Marie ang kanyang totoong pagkatao. Gayunpaman, tinanong niya kung bakit ininsulto ni Marie si Lloyd kahit alam niya kung gaano siya kalakas at maaari nitong baguhin ang kalalabasan ng digmaan. Ipinaliwanag ni Marie na nagmula si Lloyd sa mahiwagang nayon ng Kunlun. Nagulat si Riho at tinanong kung totoo bang umiiral ang nayong iyon. Ipinaliwanag ni Marie na kung sasali si Lloyd sa digmaan, agad siyang ibabalik ni Alka sa nayon. Mawawala ang kanyang pangarap na maging isang sundalo at tuluyan siyang mabibigo. Naintindihan na sa wakas ni Riho kung bakit sinadyang itaboy ni Marie si Lloyd. Idinagdag pagkatapos ni Marie na ilang commander sa loob ng kaharian ang may gusto ng patayin siya at naglabas na ng kautusan sa bawat commander na hulihin siya ng buhay o patay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ng tulong nila. Samantala, nakahiga si Lloyd sa kanyang kwarto at pakiramdam niya ay nalulumbay siya habang sinasabi sa sarili na hindi siya kailanman magiging isang malakas na sundalo. Sa ibang lugar, mag-isang nakaupo si Marie sa bubungan. Bigla na lang, lumitaw si Alka sa mismong harapan niya. Sobrang nagulat si Marie na muntik na siyang mahulog sa bubong. Sinabi sa kanya ni Alka na nagpapasalamat siya dahil tinupad ni Marie ang kanyang pangako at matagumpay na inilayo si Lloyd sa digmaan. Tiniyak sa kanya ni Marie na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya papayagan si Lloyd na makasali sa digmaang iyon. Tinanong pagkatapos ni Alka kung bakit itinapon ni Marie sa balon ng kristal ng mahika na ginamit niya para sa teleportasyon. Sinabi niya kay Marie na palalampasin niya siya sa pagkakataong ito dahil tinupad niya ang kanyang pangako. Pagkasabi niyon, umalis si Alka. Para naman kay Marie, sobrang takot niya pa rin kaya nahulog tuloy siya sa bubong. Kinalaunan, dinala ni Alka si Lloyd sa isang pagdiriwang sa gabi upang pasayahin siya at tulungan siyang makalimutan ng kanyang kalungkutan. Gumugol sila ng oras sa paglalaro ng magkasama at ibinilipan niya ito ng mga matatamis. Ngunit bigla na lang, umatake ang mga halimaw sa pagdiriwang at nagsimulang sirain ang lahat sa paligid nila. Sa ibang lugar, nakatayo si Chrome sa harap ng kasalukuyang hari at humihingi ng pahintulot na bumalik sa maharlikang hukbo. Gayunpaman, kinutya siya ni Myrthofen at sinabihang bumalik na lang sa pagpapatakbo ng kanyang restoran. Sa pagkakataong iyon, ibinunyag ni Chrome ang buong katotohanan. Sinabi niya sa lahat na alam niya kung nasaan ang nawawalang prinsesa at inilantad na ang prinsesa ay walang iba kundi si Marie. Pagkatapos ay inakusahan niya si Myrthofen na siyang naglabas ng utos na hulihin siya ng buhay o patay. Diretsahang tinanong ni Chrome kung siya ba ang nasa likod ng mga utos na iyon. Lantarang inamin ni Myrthofen na siya nga. Binigyang katwiran niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabi na kung babalik ang reyna sa trono, magdedeklara siya ng kapayapaan, ngunit wala siyang hangaring magkaroon ng kapayapaan. Idineklara niya na hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang nawawasak ang kaharian ng Geo.
Naging malinaw na may malalim na puot si Myrthofen para sa kaharian ng Geo. Biglang pumasok si Selen sa bulwagan na nasa kanyang tabi si Riho. Tiningnan ni Riho si Myrthofen at sinabing umamin siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Sa sandaling iyon, lumabas si Marie mula sa likuran nila, binati siya, at sinabing nalaman na niya na siya ang nag-utos sa mga sundalo na hulihin siya. Kinumprante niya siya at inakusahan siya ng pagtatangkang patayin ang prinsesa upang sumiklab ang isang digmaan. Lubos na nagulat si Myrthofen nang mapagtanto niyang si Marie nga ang nawawalang prinsesa dahil naniwala siyang nagsisinungaling sa kanya si Chrome. Sa mga oras na iyon, lumapit ang kasalukuyang hari at sinalubong ang lahat, ngunit nang walang babala, nagbigay si Myrthofen ng isang napakalakas na tira na nagpalipad sa kanya. Ibinunyag pagkatapos na ang hari ay hindi talaga tao, kundi isang halimaw. Sinabi ng nilalang kay Myrthofen na kinokontrol niya ito sa buong panahon. Ito ang nag-utos sa pagkawasak ng kanyang nayon habang pinapaniwala siya na ang kaharian ng Geo ang may kagagawan. Ibinunyag din niya na patuloy niya itong minanipula hanggang sa tuluyan niyang makontrol ang trono ng kaharian. Pagkatapos noon, hinawakan nito sa ulo si Myrthofen at ginawa siyang isang halimaw. Naging malinaw sa wakas na ang mga halimaw ang kumokontrol sa kaharian mula pa noong simula. Matapos mag-transform, dumiretso sa pag-atake si Myrthofen kay Marie. Hinarang siya ni Riho at sinabihan si Marie na habulin ng hari. Agad na sumugod si Marie patungo sa kanya. Nakita niya itong nakaupo muli sa trono, kaya inatake niya ito habang idinedeklara na babawiin niya ang kanyang ama mula rito. Naging malinaw na ang kanyang ama ay may malalim na kaugnayan sa lahat ng nangyari. Gayunpaman, nagtataglay ang hari ng napakalakas na kapangyarihan. Sa isang atake, pinabagsak niya ang kisame sa ibabaw niya. Kahit na ganoon, bumangon muli si Marie at inatake siya ng mahikan ng apoy. Lumikha ang hari ng isang mahiwagang harang at madaling hinarang ang buong atake. Pagkatapos, ang nakakagulat na katotohanan ay nahayag. Ang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan ay ang kanyang ama, ang nararapat na hari ng kaharian pagkatapos sa aniban ng mga halimaw. Sumugod si Marie sa kanya ng buong lakas. Gayunpaman, sinamantala ng halimaw ang kanyang mga emosyon. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan at sinabing lumaki na siya ng husto. Nag-alinlangan si Marie ng saglit at nawalan ng lakas ang kanyang pag-atake. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at nagbigay ng isang mapang wasak na tira na sumira sa paligid at nagpalipad sa kanya. Bumagsak si Marie sa lupa at hindi na makatayo. Dahan-daang lumapit sa kanya ang hari, hinawakan ng braso niya at binali ito mismo sa harapan niya. Sumigaw sa sobrang sakit si Marie habang sinasabi sa kanya ng hari na hindi na niya kakayanin at tatapusin na nito ang buhay niya roon mismo. Napuno ng takot ang puso ni Marie at ang pinakaunang pumasok sa isip niya ay hindi man lang siya nakapag-sorry kay Lloyd. Kahit pa ganun, idineklara niya na hinding-hindi siya papayag na patayin siya nito. Nangako siyang tatalunin niya ito at ibabalik ang kapayapaan sa kaharian. Samantala, naging isang battlefield ang festival matapos lusubin ng mga halimaw ang lugar. Kahit walang tulong mula kay Alka, mag-isang tinalo ni Lloyd ang bawat isang halimaw. Sa ibang lugar, ibinunyag ng hari kay Marie na siya ang Demon Lord. Naging malinaw na hindi siya isang ordinaryong halimaw, kundi siya mismo ang Demon Lord. Nang ma-realize ito ni Marie, agad siyang tumakbo palayo. Gayunpaman, hindi siya tumatakas dahil sa takot. Papunta siya para hanapin si Alka upang matalo niya ito. Kasabay nito, hinahanap ni Lloyd si Marie dahil nararamdaman niyang nasa panganib ito. Habang hinahanap niya ito, nakita niya ang isang batang lalaki na nagtatago mula sa mga halimaw. Hinikayat siya ni Lloyd na tumayo at lumaban. Dahil na-inspire sa kanyang mga salita, sumugod ang bata at tinalo ang isa sa mga halimaw gamit ang isang atake. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang magic circle sa itaas ng lungsod. Lumabas mula rito si Alka at idineklara na dahil ang Demon Lord ang may gawa ng lahat ng nangyayari, oras na talaga para makialam siya. Mabilis siyang tumakbo sa buong lungsod, pinupuksa ang bawat halimaw gamit ang mabibilis na atake. Sa wakas, nakarating si Lloyd sa Royal Palace. Naabutan niya sina Chrome, Selen, at Riho na nahihirapang labanan ng nag-transform na si Myrthofen, ngunit walang sino man sa kanila ang makapigil sa kanya. Pagdating ni Lloyd, inatake siya agad ni Myrthofen. Ngunit sa isang kurap lang, napabagsak siya ni Lloyd sa lupa. Sinubukan niya itong gisingin at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Bahagyang nagkamalay si Myrthofen at nagsimulang bumalik sa normal, ngunit patuloy siyang diniinin ni Lloyd habang sinusubukang pakalmayan ito. Muling nagalit ng matindi si Myrthofen at nag-transform ulit bilang isang halimaw. Agad siyang sumugod kay Lloyd, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan ni Lloyd ang bawat atake. Sa pamamagitan ng isang suntok, nakapagpatama si Lloyd ng matinding tira sa ulo ni Myrthofen, dahilan para tumalsik ito patalikod dahil sa sobrang sakit.
Pagkatapos ng atakeng iyon, hindi na makagalaw si Murthofen, ngunit bigla na lang bumulaga si Marie mula sa pinto at nagmamadaling pumasok sa bulwagan. Tumatakas pala siya mula sa Demon Lord. Nang makita niya si Lloyd, nakahinga siya ng maluwag at sinabi sa kanya kung gaano siya kasaya na nandun siya. Sa sumunod na sandali, dumating ang Demon Lord. Humakbang paarap si Lloyd at sinabihan ng lahat na lumayo, binabalaan sila na may isang mapanganib na halimaw na nandito. Itinuro ni Marie ang Demon Lord at sinabi kay Lloyd na siya ang halimaw na kinukwento niya bago siya tumawa sa naging reaksyon ni Lloyd. Pagkatapos ay hiniling niya kay Lloyd na panasan ng mukha ng Demon Lord gamit ang magical handkerchief. Alam ni Marie na may kapangyarihan ng panyo na mag-alis ng mga sumpa tulad ng ginawa nito nang palayain si Selene mula sa sumpa nito. Sinubukan ng Demon Lord na manlaban, ngunit sa huli ay nagawa ring panasa ni Lloyd ang mukha nito gamit ang panyo. Agad-agad, nawala ang sumpa at bumalik sa normal ang hari, bagaman nanatili itong walang malay. Pagkatapos noon, napansin ni Lloyd na bali ang braso ni Marie, kaya gumamit siya ng magic para pagalingin ito. Sobrang saya ni Marie. Niyakap niya si Lloyd at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito. Dahil doon, tuluyan ang nagwakas ang pagsakop ng mga halimaw sa kaharian. Nagsimulang linisin ng mga tao sa lungsod ang mga nasira na iniwan ng labanan. Habang nangyayari yon, nasalubong ni Lloyd ang dati niyang kaibigan na si Shoma at nagbatian silang dalawa. Nalaman na pumunta pala si Shoma sa lungsod para ibenta ang mga paninda niya noong festival, ngunit sinira ng pag-atake ng mga halimaw ang lahat. Hindi nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Chrome sa dati niyang posisyon bilang isang commander sa Royal Army. Para naman kay Murthofen, dinala siya pabalik ni Alka sa Kunlun Village. Doon, pinagtrabaho niya ito sa isa sa mga wheat fields at sinabing ito na ang magiging trabaho niya mula ngayon, binalaan din siya na huwag nang mag-isip pang tumakas. Hindi nagreklamo si Murthofen. Sa halip, nakahinga siya ng maluwag dahil akala niya ay papatayin siya dahil sa lahat ng ginawa niya. Sa ibang lugar, binalika ni Alka si Marie at tinanong kung ano ang plano niyang gawin ngayon at kung balak ba niyang bumalik sa Royal Palace. Sumagot si Marie na ipapaubaya na lang niya sa tatay niya ang mga isyu ng kaharian dahil napamahal na siya sa kasalukuyan niyang buhay at wala na siyang pagnanais na bumalik sa buhay sa palasyo. Sa wakas, natupad din ni Lloyd ang pangarap niyang makasali sa Royal Army. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang umulit ng entrance exams dahil mismong ang hari ang nag-utos na tanggapin si Lloyd sa army. Pagkatapos, dumating sina Selene at Riho sa bahay para sunduin siya. Tinanong ni Selene kay Alka kung sino siya. Agad na pumagitna si Lloyd at ipinakilala siya bilang si Alka, ang leader ng kanilang village. Para kay Selene, sino mang babae na mapapalapit kay Lloyd ay karibal niya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na pinigilan ni Alka ang kapangyarihan ng cursed headband ni Selene bago sinabi sa kanya na dapat niyang alamin kung sino ba talaga ang nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, dumating din ang sundalong si Alan para personal na magpasalamat kay Lloyd dahil sa pagtulong sa kanyang matalo ang mga halimaw. Pagsapit ng gabi, nagpunta sina Marie, Chrome, at Lloyd sa lugar na iyon. Sa una, mukhang pumunta lang sila roon para maglinis ng paligid, ngunit ang totoo ay magkaiba. Ang totoo, gusto palang hugutin ni Marie ang espadang nakabaon sa higanteng bato. Ang espadang iyon ay isang legendary weapon na may matinding kapangyarihan. Nang hawakan nito ni Lloyd, nahugot niya ito ng walang kahirap-hirap na parang hindi man lang kinailangan ng lakas. Nanlungo ang may-ari ng lugar dahil kumikita siya noon mula sa mga bisitang pumupunta para makita ang legendary sword. Ngayong nakuha na ito, nawala na rin ang source of income niya. Kinaumagahan, nagsimula ang training sa military academy. Madaling nakapasa si Lloyd sa bawat physical test, tinalo ang lahat sa lakas at bilis nang hindi nagpapakita ng kahit anong bakas ng pagod. Matapos ang training session, bumalik ang lahat sa classroom. Ang bawat estudyante ay sobrang pagod na para gumalaw maliban kay Lloyd na mukhang hindi man lang nag-ehersisyo. Ilang saglit pa, pumasok ang commander sa classroom at sinabihan ang lahat na maghanda dahil mamimili siya ng ilang estudyante na sasali sa mga combat matches laban sa ibang academies, lalo na ang Rokujo Academy. Malinaw na napakahalaga ng mga matches na ito. Hindi naiintindihan ng mga estudyante kung anong ibig niyang sabihin. At si Lloyd ang unang nagmukhang naguguluhan. Ipinaliwanag ni Alan na ito ay simpleng friendly matches lang na ginaganap taon-taon sa pagitan ng mga academies. Dinala ng commander ang lahat sa training grounds at naglabas ng isang magic-resistant na training dummy. Ipinaliwanag niya na sino mang makakasira dito gamit ang magic ay mapipiling sumali. Nauna si Selene, ngunit hindi sapat ang lakas ng atake niya. Sumunod si Riho, na naging mas maganda ang performance. Sa wakas, turn na ni Lloyd. Naglabas siya ng napakalaking halaga ng magic power, ngunit buo pa rin ang dummy.
Sa halip, tumalbog ang atake mula sa dummy, sinira ang bahagi ng outer wall ng academy, at nagtuloy-tuloy sa kalapit na gubat na nagdulot ng malawakang pagkasira. Sinabihan ng commander si Lloyd na ang ganitong klaseng performance ay maaaring pumihil sa kanya na makasali sa matches. Samantala, dalawang babae ang dumating sa bahay ni Marie. Tinanong ni Marie kung sino sila. Ipinakilala ng isa ang sarili niya bilang Mena at ipinaliwanag na ang isa pang babae ay ang nakababata niyang kapatid na si Philo. Agad na pagtanto ni Marie na kabilang sila sa Mercenary Guild. Ang Mercenary Guild ay isang organisasyon na tumatanggap ng kahit anong misyon kapalit ng pera. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mena na kasalukuyan silang nag-aaral sa academy at pumunta lang para magtanong tungkol sa babae sa litratong dala nila. Lumabas na litrato pala ito ni Riho at kabilang din siya sa Mercenary Guild. Bigla na lang nakaramdam si Philo ng isang nakakatakot na aura na papalapit sa bahay at agad siyang binalot ng takot. Sa mismong sandaling iyon, binuksan ni Lloyd ang front door. Agad tumalon si Philo palapit sa kanya, lumapag sa ibabaw ng ulo niya at tinaire siya sa tagiliran. Hindi man lang tinablan si Lloyd at inisip na lang na sinusubukan itong pumatay ng langaw. Pagkatapos noon, napansin ni Lloyd ang dala nilang litrato at sinabi sa kanila na litrato iyon ni Riho. Tinanong ni Mena kung kilala niya ito. Sumagot si Lloyd na kilalang kilala niya ito dahil magkaklase sila sa academy. Pagkatapos, hiniling ni Philo kay Lloyd na tanggapin siya bilang disipulo nito. Ngunit magalang na tumanggi si Lloyd, ipinapaliwanag na nakikitira siya kay Marie at hindi niya ito magagawa. Agad lumingon si Philo kay Marie at in-announce na titira na lang siya kasama nila. Walang pag-aalinlangang pinalayas ni Marie ang magkapatid palabas ng bahay. Kinaumagahan, nagpatuloy ang lahat sa training nila sa academy. Habang may session, tinanong ni Riho ang commander kung bakit porsigidong-porsigido itong manalo sa mga paparating na matches. Sumagot ang commander na gusto niyang talunin ng commander ng Rokujo Academy. Pagkabanggit niya sa pangalan nito, dumating ang commander ng Rokujo Academy. Ang pangalan niya ay Roll. Agad na nagulat si Riho nang makita niya ito. Dire-diretso si Roll na naglakad palapit kay Riho, binalaan siya na huwag sumali, at sinabi sa kanya na dapat siyang manatili sa kung saan siya nabibilang dahil kung sasali siya sa kompetisyon, tatanggalin siya ni Roll sa kanilang laban. Malinaw na may misteryosong koneksyon sa pagitan ni Riho at Roll, ngunit ang totoo sa likod nito ay hindi pa nabubunyag. Tumanggi si Riho na umatras habang umalis naman si Roll sa lugar at sinabi sa kanya na nasa kanya na ang desisyon. Gayunpaman, binalaan niya si Riho na hinding-hindi siya mananalo laban sa kanya sa araw ng laban. Pagkatapos nito, umuwi si Lloyd at tinanong si Marie tungkol sa pinakamagandang paraan para pasayahin ang isang tao na dumadaan sa hirap. Sinabi ni Marie sa kanya na ang paglabas sa tao para kumain o ang pagbili sa kanila ng sweets ay maaaring makatulong para gumaan ang pakiramdam nila. Bilang pagsunod sa payo niya, dinala ni Lloyd si Riho sa isang restaurant. Sinubukan niyang pasayahin ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga desserts at paglaan ng tahimik na oras kasama niya. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Lloyd ang nakaraan ni Riho. Ibinunyag nito na lumaki siya sa isang ampunan at hindi siya nag-iisa roon. Nakatira rin noon si Roll sa parehong ampunan at malapit silang dalawa sa isa't isa. Isang araw, ibinigay ni Roll kay Riho ang prosthetic arm na suot niya ngayon. Sobrang saya ni Riho at sinabing makakapagtrabaho na rin siya sa wakas para makatulong sa ampunan. Sa kasamaang palad, hindi nangyari ang mga bagay-bagay ayon sa inasahan niya. Kalaunan ay nagkanya-kanya sila ng landas at napunta si Riho sa academy pagkatapos. Bigla na lang dumating si Selen sa restaurant at inakusahan silang dalawa na pinagtataksilan siya. Mabilis na nagpaliwanag si Riho na ang mga lumang alaala lang niya ang pinag-uusapan nilang dalawa ni Lloyd. Pagkatapos noon, nagtipon-tipon ang lahat ng estudyante mula sa parehong academy sa competition arena. Nagsimula ang unang laban sa pagitan ni Philo at ng isa sa mga estudyante mula sa Rokujo Academy. Inilabas ng estudyante ang buong lakas niya at dumiretso ng sugod kay Philo. Ngunit walang kahirap-hirap na gumamit ng water magic si Philo para ibali siya sa pader, dahilan para makuha niya ang unang panalo para sa team niya. Matapos ang laban, nilapitan ni Lloyd ang natalong estudyante para tingnan ang kalagayan niya. Nagalit ito at sinabihan siya na huwag siyang itrato na parang kasinghinin niya rin siya. Iginigiit niya na kahit natalo siya sa laban, hindi siya mahina. Nanatili lang tahimik si Lloyd at walang sinabi. Nang umuwi siya ng bahay kalaunan ng araw na iyon, nakita niya ang parehong babae na naghihintay sa kanya. Humingi ito ng tawad sa mga sinabi niya kanina at naayos ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Kinabukasan, nagsimula na rin sa wakas ang laban sa pagitan ng Azumi Academy at Rokujo Academy. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Riho kay Roll na hinding-hindi siya aatras kahit anong mangyari.
Sumagot si Roll na nasa kanya na ng buo ang desisyon, ngunit naniniwala siyang ang paparating na laban ang magiging huling laban na sasalihan ni Riho kailanman. Habang nangyayari yon, in-announce ni Chrome ang grand prize ng tournament. Ibinunyag niya na ang champion ay makakatanggap ng malaking cash reward kasama ang legendary sword. Nagulat ang lahat dahil ang pag-offer sa legendary sword bilang premyo ay mas nagpa-intense pa sa kompetisyon kaysa dati. Pagkatapos noon, sumunod ang lahat kay Chrome papunta sa ibang kwarto. Agad na tumutol si Riho sa naging desisyon niya at tinanong kung nawawala na ba ito sa katinoan. Hindi niya maintindihan kung paano nito nagawang i-offer ang isang legendary sword na ganon ang kalibre bilang premyo ng tournament. Nang marinig yun ni Roll, agad siyang nag-announce na babalik siya sa tournament para mapanalunan ang legendary sword bago lumabas ng kwarto. Pagkatapos, ipinaalam ng commander kay Lloyd na opisyal na siyang napili bilang miyembro ng team na kakatawan sa academy. Samantala, pinigilan ni Alka si Marie sa panonood ng laban ni Lloyd sa pamamagitan ng paglalagay ng sumpa sa kanya para hindi siya makagalaw. Ang dahilan ay hindi pwedeng magpakita si Alka in public. Matapos iyon, umalis si Alka ng bahay. Gayunpaman, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Kunlun Village at agad na naglaho. Habang nangyayari yon, ipinaliwanag ng referee ang tournament rules sa lahat ng estudyante. In-announce niya na ang bawat laban ay magiging one-on-one battle at magical weapons lang ang pwedeng gamitin. Pagkatapos ay idineklara niya ang simula ng unang laban sa pagitan ni Selene at Philo. Dahil napatunayan na ni Philo ang lakas niya sa naunang laban, walang sino man ang minaliit siya. Unang umatake si Philo gamit ang lightning magic. Nanatiling nakatayo lang si Selene dahil inaasahan niyang automatikong sasanggalang ang cursed headband niya sa atake. Gayunpaman, hindi rumisponde ang headband dahil hindi pa niya ito tuluyang na-master. Sa huling posibleng pagkakataon, muntikan na niyang hindi maiwasan ang atake. Agad siyang naligay sa alanganin dahil kung wala ang headband, hindi siya makakasabay sa kalaban niya. Hindi siya binigyan ni Philo ng pagkakataong makabawi at nagpatuloy lang sa kanyang pag-atake gamit ang sunod-sunod na magical fireballs. Walang ibang magawa si Selene kundi ang patuloy na umiwas dahil hindi siya makalaban ng maayos kung wala ang headband. Biglang gumuhit si Philo ng isang magic circle na naglabas ng matinding kidlat mula sa langit. Sa huling sandali, tuluyan ding rumisponde ang headband at ganap na hinarang ang atake. Ngumiti si Selene at idineklara na ngayon palang nagsisimula ang totoong laban. Patuloy sa pag-atake ng lightning magic si Philo, ngunit hinarang ng headband ang bawat atake nang hindi nagtatamo ng kahit anong damage si Selene. Agad na gumanti ng atake si Selene. Pumulupot ang cursed headband kay Philo, pinigilan ng paggalaw nito, at hinayla ito palapit habang naghahanda si Selene para ibigay ang finishing blow, ngunit biglang pumagitna ang referee at ipinatigil ang laban. Pagkatapos ay in-announce niya ang pagkakadisqualify ni Selene. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng cursed headband ay paglabag sa tournament rules dahil magic at magical weapons lang ang pinapayagan. Ang headband ay itinuturing na cursed item, hindi magical weapon. Dahil doon, idineklara si Philo bilang panalo sa laban. Pagkatapos doon, nagsimula ang ikalawang laban sa pagitan ni Lloyd at Mena. Sinimula ni Mena ang laban sa pamamagitan ng pagguhit ng isang magic circle bago gumawa ng malaking water sphere na tuluyang tumakip sa ulo ni Lloyd, nagbabalak na lunurin ito hanggang sa sumuko siya. Buong 20 minuto ang lumipas habang nakatayo lang doon si Lloyd nang hindi man lang nanlalaban. Nagsimulang magtaka ang referee kung buhay pa ba si Lloyd. Nang lumapit siya para tingnan, nakita niya si Lloyd na nakatayo lang doon na bukas ang mga mata at mukhang ayos na ayos lang. Kahit na ganoon, tumangging sumuko si Mena. Tinanggal niya ang water sphere, naghahandang ituloy ang laban. Bigla siyang naglabas ng mas malakas na atake, nagsummon ng matinding water storm na nagkulong kay Lloyd sa gitna nito. Sa huli, nagpasya si Lloyd na umasa sa sarili niyang diskarte. Gumamit siya ng wind magic at tuluyang sinira ang storm. Hindi lang doon nagtapos ang atake. Nagtuloy-tuloy ito patungo sa unahan, tumama kay Mena, at bumalya sa kanya papunta sa pader. Agad na idineklara ng referee si Lloyd bilang panalo, at nagiyawan sa tuwa ang buong audience. Nagsimula ang sumunod na laban sa pagitan ng dalawang childhood friends na sina Riho at Roll. Nang walang pag-aalinlangan, nagsimulang magpalitan ng dalawa ng malalakas na fire magic attacks. Ang diskarte ni Roll ay ubusin ng magic power ni Riho bago siya tapusin. Biglang sumugod si Roll paarap at matagumpay na nahablat ang magical prosthetic arm ni Riho. Agad na bumagsak si Riho sa lupa dahil biglang bumagsak ang lakas niya nang wala iyon. Kahit pa ganoon, tumanggi siyang sumuko. Gamit ang isang malakas na blast ng fire magic, tinamaan niya ng direkta sa mukha si Roll at pinatalsik ito patungo sa kabilang side ng arena. Kasabay nito, nagtamo ng malubhang sugat si Riho sa kanyang braso.
Gayunpaman, nalaman na nilagyan pala niya ito ng healing magic stone sa loob, kaya agad ding naghilom ang sugat. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Roll. Sobrang natakot si Roll na hindi man lang siya makagalaw. Dahil nilamon ng takot, nawalan siya ng malay, at idineklara ng referee si Riho bilang panalo. Nang magising si Roll, natagpuan niya ang sarili niyang nagpapahinga sa loob ng isang kwarto. Ilang estudyante ang nagsabi sa kanya na ang dahilan kung bakit napunta sa kaharian ng legendary sword ay dahil sa Witch of the East. Nabanggit din nila na may nakatira siyang kasamang bata. Tinatrato niya ito na parang nakababatang kapatid at nagtataglay ito ng hindi kapani-pani walang lakas. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Lloyd. Pagkatapos noon, nagbigay si Roll ng mensahe kay Philo at pinakiusapan siyang bisitahin ng batang iyon para kumbinsihin itong sumali sa grupo nila. Samantala, umuwi si Lloyd na dala ang legendary sword matapos siyang maging champion ng tournament ngayong taon. Gayunpaman, nang pumasok siya sa bahay, wala kahit saan si Marie. Sa halip, nakita niya ang isang sulat na nagsasabing, kung gusto mo siyang makabalik, dalhin mo ang legendary sword sa Western Lighthouse. Ang nakapirma sa sulat ay ang magkapatid na mercenary. Pagsapit ng pag-alis ni Lloyd ng bahay, nasalubong niya si Alan. Matapos sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari, dumiretso ang dalawa patungo sa Western Lighthouse. Habang nangyayari yon, pinapagalitan ni Roll si Philo, pinapaliwanag na pinakiusapan lang niya itong kumbinsihin si Lloyd na sumali sa kanila, hindi para kidnapin si Marie. Habang nag-uusap sila, tumingin si Philo sa labas ng bintana at napansin si Lloyd na papalapit. Agad siyang lumabas at hinamon ito ng isa pang laban para ipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang kapatid. Nang walang pag-aalinlangang mag-ante pa kahit isang segundo, inatake niya ito. Madaling nasanggalang ni Lloyd ang atake. Patuloy siyang inatake ni Philo mula sa lahat ng direksyon, ngunit walang kahirap-hirap na nadepensahan ni Lloyd ang bawat atake. Sinabi nito sa kanya na matatapos lang ang laban na ito kapag may isa sa kanila ang namatay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lloyd na hindi na ito isang simpleng sparring match. Tinanggap niya ang hamon, inilabas ang buong lakas niya, at sumabog palabas ang napakatinding aura niya bago magsimula ang totoong laban. Ibinigay ni Lloyd ang legendary sword kay Alan at pinakiusapan itong itago ng maayos. Pagkatapos noon, nag-engage sina Lloyd at Philo sa isang matinding hand-to-hand battle at ang lakas ng kanilang mga atake ay nagsimulang sumira sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Habang naglalaban, nagtago sa takot si Alan dahil sa matinding lakas ng mga atake nila. Biglang may lumitaw na isang lalaki at sinubukang nakawin ang legendary sword mula sa kanya. Tumakbo papalayo si Alan, ngunit bago pa siya maabyutan ng lalaki, lumitaw si Mena at tinalo ang umatake. Sa ibang lugar, nagpapatuloy ang laban sa pagitan nina Lloyd at Philo. Pareho silang walang balak sumuko at nagsimula na ring gumuho ang mismong lupa na tinatapakan nila. Nagawa ni Lloyd na mahawakan si Philo at lumipad ng mataas sa langit kasama siya. Muntik na siyang matalo nito, ngunit biglang sumeryoso si Lloyd at naglabas ng dambuhalang wind magic circle. Tumama ang pagsabog sa kanilang dalawa na naging dahilan para bumagsak sila pabalik sa lupa at nakasira ng ilang bahay sa paligid. Nang tuluyan ng matapos ang sagupaan, tiningnan ni Lloyd ang kanyang kamay na nagpapatunay na siya ang nanalo. Binati siya ni Philo sa kanyang pagkapanalo. Gayunpaman, agad na nagtanong si Lloyd kung nasaan si Marie. Kalmadong sumagot si Philo na nasa bahay lang si Marie buong oras at walang kumidnap sa kanya. Ipinaliwanag niya na nasa loob lang ng storage room si Marie at siya pala ang naglagay ng sulat sa lamesa. Gulat na gulat si Lloyd dahil hindi niya yun napagtanto kailanman. Samantala, galit na galit si Roll dahil nabigo silang makuha ang legendary sword. Sa galit niya, binasag niya ang kristal sa harapan niya. Lumalabas na yun pala ang mismong kristal na ginagamit ni Alka para sa teleportation. Palihim itong kinuha ni Philo mula sa bahay ni Marie at ibinigay kay Roll. Sa sandaling mabasag ang kristal, lumitaw si Alka sa harapan nila. Tinanong niya si Roll kung sino siya bago nagdemand na malaman kung nasaan si Lloyd. Nang sumagot si Roll na wala siyang ideya kung nasaan ito, napagtanto ni Alka na siya ang sumira sa kristal. Sa isang iglap, sinira ni Alka ang buong tore pabagsak kay Roll. Nang matapos ang lahat, kinuha pabalik ni Chrome ang legendary sword mula kay Lloyd at ikinulong iyon sa loob ng vault ng kaharian dahil ang pagtatago nito kahit saan pa ay masyadong mapanganib. Kinaumagahan, nasa academy si Lloyd at isang araw na lang ang natitira bago magsimula ang bakasyon. Dahil doon, nagmungkahi si Riho na magbakasyon silang dalawa ng magkasama. Pagkarinig doon ni Selen, halatang nainis siya. Tinanong siya ni Riho kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Sumagot si Selen na plano sana niyang i-spend ang bakasyon kasama si Lloyd, ngunit bigla siyang pinauwi ng pamilya niya, kaya hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip niya.
Sinabi niyang pasasabugin niya ang sarili niyang bahay gamit ang fire magic para makabalik siya sa academy. Matapos iyon, tinanong niya si Lloyd kung gusto ba nitong sumama sa kanya sa isang trip. Ngunit magalang na tumanggi si Lloyd, ipinapaliwanag na may mga plano na siya para sa susunod na araw. Pati si Alan ay gustong i-spend ang bakasyon kasama si Lloyd, ngunit humingi rin siya ng paumanhin dito, sinasabing may ilang bagay siyang kailangang asikasuhin. Agad siyang hinayla palayo ni Riho at Selen, sinabihan siyang umalis na ng mabilis bago pa dumating ang hari at dalhin siya kung saan. Pagkatapos noon, umuwi si Lloyd at naabutan sina Alka at Marie na nag-aaway. Lumalabas na kung sino man ang manalo ang makakasama ni Lloyd sa susunod na araw. Agad na sinabi ni Lloyd sa kanila na huwag nang mag-abala dahil plano niyang magtrabaho sa bakasyon niya. Ipinaliwanag niya na inihanap siya ni Chrome ng trabaho sa isang hotel. Tinanong ni Marie kung balak ba niyang i-spend ang buong bakasyon doon. Kinumpirma ni Lloyd na oo. Parehong agad na sinabi ni Marie at Alka na sasama sila sa kanya. Gayunpaman, magalang na tumanggi si Lloyd, ipinapaliwanag na gusto niyang maging independent at matutunan ang lahat ng mag-isa. Kinabukasan, naghintay ang hotel owner sa labas ng entrance sa pagdating ni Lloyd, nagtataka kung bakit late ang bagong empleyado. Bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na aura at nanigas sa kinatatayuan niya. Ilang saglit pa, lumitaw si Lloyd sa likuran niya at humingi ng paumanhin dahil na late siya. Tinanong ng lalaki kung sino siya. Ipinakilala ni Lloyd ang sarili niya at sinabing siya ang bagong empleyado. Ngumiti ang owner dahil nakahinga siya ng maluwag at sinabi sa kanya na ayos lang ang lahat. Inakay niya si Lloyd papasok sa hotel at ipinakilala ang sarili bilang si Koba, ang may-ari ng establishmento. Habang naglilibot, ipinaliwanag ni Koba na nagsimulang mangyari ang mga kakaibang insidente sa hotel kamakailan. Tuwing lumilipas ang ilang araw, may ilang guests na natatagpo ang walang malay, nahuhulog sa mga misteryosong komes nang walang nakakaalam kung bakit. Pinakalma siya ni Lloyd sa pagsasabing estudyante siya sa military academy at kung may mangyaring kakaiba, siya ang aayos nito. Sumang-ayon si Koba at ipinagpatuloy ang pagpapakita sa kanya ng paligid ng hotel. Pagkatapos ay dinala niya si Lloyd sa hot spring area at ipinakilala kay Kikyo, ipinapaliwanag na siya ang makakasama niya sa trabaho. Sinalubong ni Kikyo si Lloyd at magalang din siyang nagpakilala. Sa una, mukhang mapayapa ang lahat. Gayunpaman, pagkaalis ni Koba, inabutan ni Kikyo si Lloyd ng Wallace at sinabihang magsimula ng maglinis. Naging malinaw na balak niyang iwan ang karamihan sa trabaho sa kanya. Tinanong ni Lloyd kung inaasahan ba siyang linisin ang buong lugar ng mag-isa. Nagsimulang pangaralan ni Kikyo si Lloyd tungkol sa responsibilidad at pagharap sa mga hamon. Ngunit habang nagsasalita pa siya, tapos nang linisin ni Lloyd ang buong area hanggang sa wala na itong dungis. Natameme si Kikyo at sinabi sa kanya na ang parehong trabaho ay inaabot karaniwan ng 2 buong araw para matapos niya. Ngumiti si Lloyd at sinabing hindi pa siya tapos. Pagkatapos ay tumalon siya sa bubong at nilinis ang bawat bintana sa loob lang ng ilang sandali. Sa sandaling iyon, pumasok si Koba at nagulat nang makita kung gaano naging kalinis ang lugar. Pinuri niya si Lloyd at sinabing hindi nag-exaggerate si Chrome nung pinag-uusapan nila ang mga kakayahan ni Lloyd. Tinanong ni Kikyo kung bakit napaka-passionate ni Lloyd sa pagtatrabaho. Sinabi lang ni Koba sa kanya na huwag na niya itong isipin. Pagkatapos noon, isinama niya si Lloyd, binigyan siya ng opisyal na uniforme ng hotel, at sinabi sa kanya na may isang importanteng noble na darating mamaya. Pinakiusapan niya si Lloyd na salubungin ito at buhatin ang mga bagahe nito. Masayang pumayag si Lloyd. Hindi nagtagal, dumating ang noble sa hotel na mukhang iritado mula pa sa simula. Ang pangalan niya ay Threanin. Habang kinakausap si Lloyd, tinanong ni Threanin kung ano ang tingin niya sa mga punong nakatanim sa labas ng hotel. Sumagot si Lloyd na magaganda ang mga ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano itinanim ang mga ito at kung paano lumaki sa ganong kalaki base sa mga natutunan niya sa village nila. Lubos na humanga si Threanin sa kaalaman ni Lloyd at hinangaan ang paraan niya ng pag-iisip. Pagsapit ng gabi, umupo si Threanin kasama si Kikyo para pag-usapan ang mga misteryosong insidenteng nangyayari sa hotel. Tinanong niya kung may nadiskubre ba ito na makakapagpaliwanag kung bakit nahuhulog sa komes ang mga biktima. Sinabi ni Kikyo sa kanya na wala pa rin siyang nahahanap na kahit anong clue. Pagkatapos ay sinabi ni Threanin na nagsimula na siyang maghinala kay Koba, ang may-ari ng hotel. Ipinaliwanag niya na dating sundalo si Koba at kilala siya sa pagkahilig sa digmaan at pagdanak ng dugo. Dahil doon, naniniwala si Threanin na maaaring palihim na nagtatanim si Koba ng mga forbidden plants sa loob ng hotel at ang mga halamang iyon ang maaaring tunay na dahilan ng misteryosong komes na umaapekto sa mga guests. Kahit na ganoon, hinala lang ito dahil ang paggawa ng ganitong bagay ay tuluyang sisira sa reputasyon ng sarili niyang hotel.
Matapos iyon, inabutan ni Threanin si Kikyo ng isang maliit na kahon na naglalaman ng special medicine. Ipinaliwanag niya na isa itong antidote laban sa mga mind-controlling plants. Pinakiusapan niya ito na palihim itong ihalo sa isang tasa ng tsaa o kahit anong inumin na iserve niya kay Koba dahil maaaring nasa ilalim na rin ng kontrol ng isang demonic plant si Koba. Samantala, masiglang nagtatrabaho si Lloyd sa kusina. Habang nangyayari yon, pumasok si Kikyo na may dalang isang tasa ng tsaa matapos palihim na ihalo ang gamot dito na malinaw na nagpapahiwatig na nagsimula na rin siyang maghinala kay Lloyd. Nakipagkwentuhan siya kay Lloyd sandali bago sinabing nagtrabaho siya ng mabuti at dapat siyang uminom ng tsaa para makapag-relax. Akma sanang iinom si Lloyd, ngunit sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Koba at sinabi sa kanya na tapos na ang trabaho para sa araw na ito at dapat na siyang magpahinga. Sumang-ayon si Lloyd at sinabing nakaramdam na rin siya ng pagod bago lumabas ng kusina. Pagkaalis ni Lloyd, kinuha ni Koba ang tasa ng tsaa mula kay Kikyo at ininom yon. Sa sandaling malasahan niya yon, agad niya itong idinyore dahil sa napakapangit na lasa nito. Pagkatapos ay lumingon siya at napansin si Kikyo na nakatayo sa tabi ng bintana. Kalmado nitong sinabi sa kanya na lumabas na rin sa wakas ang katotohanan. Agad-agad pagkatapos noon, tumalon siya mula sa bintana at naglaho sa kabila ng napakataas na taas. Naiwang nakatayo si Koba roon sa matinding pagkalito, hindi maintindihan ang mga ginawa niya o kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Kinaumagahan, ipinagpatuloy ni Lloyd ang kanyang trabaho gaya ng dati. Nagtungo siya sa isa sa mga guest rooms para linisin ito. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Riho sa loob at hindi siya nag-iisa. Pagkakita pa lang ni Selen kay Lloyd, agad siyang tumakbo palapit rito. Nandoon din si Alan kasama nila. Gayunpaman, isang malubhang problema ang biglang lumitaw. Nang pumasok sila sa kwarto ni Alan, nakita nila itong nakahiga at walang malay. Nang walang sinasayang na oras, isinugod nila siya sa ospital para gamutin. Agad-agad pagkatapos noon, dinala ni Selen si Lloyd sa beach. Nanatili siyang malapit dito sa buong oras at wala siyang balak na umalis sa tabi niya. Bigla siyang nag-alok na pakasalan siya nito. Agad na pumagitna si Riho, pinalo siya, at sinabihan ng mga estudyante pa lang sila sa academy at masyado pang maaga para pag-usapan ang kasal. Samantala, patuloy na binabantayan ni Koba si Threanin, malinaw na naghihinala sa ikan-ikilos nito. Kasabay nito, nag-enjoy ang grupo sa oras nila sa beach. Biglang dumating si Shoma, kaibigan ni Lloyd mula sa Kunlun Village. Nagmamaneho siya at puno ng supplies. Masayang binati siya ni Lloyd at tinanong kung bakit siya nandito. Ipinaliwanag ni Shoma na nagde-deliver siya ng malaking order. Lumabas na naglalaman ng firebombs ang shipment na in-order ng hotel para sunugin ang ilang materyales. Gayunpaman, ang presensya ng mga bombang iyon ay agad na nagdulot ng hinala. Napansin ni Riho ang ikanikilos ni Shoma at naramdaman na may kakaiba sa kanya. Ipinakilala siya ni Lloyd sa lahat, ipinapaliwanag na kaibigan niya si Shoma at isa sa mga tao mula sa village niya. Matapos ay deliver ang shipment, umalis na si Shoma. Binalaan ni Selen si Riho na huwag masyadong lumapit sa mga bomba dahil baka sumabog ang mga ito. Matapos iyon, hinawakan niya ang kamay ni Lloyd at naglakad palayo kasama nito. Dinala niya ito sa isang maliit na bangka sa gitna ng dagat kung saan naglaan ng tahimik na oras ang dalawa. Habang nag-uusap sila, ikinwento ni Selen kay Lloyd ang nakaraan niya. Ibinunyag niya na tinatawag siyang Sompay ng lahat dati at iniiwasan siyang malapitan, ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Lloyd at tinanggal nito ang sumpa na konektado sa kanyang headband. Gayunpaman, sinabi ni Lloyd sa kanya na hindi siya ang napakagaling na tao na iniisip niya. Inamin niyang hindi niya magagawa ang lahat ng mag-isa at palagi siyang nangangailangan ng tulong ng iba. Hinikayat siya ni Selen, iginigiit na malakas siya at hindi niya kailangang umasa sa iba. Sa ibang lugar, pinapanood ni Kikyo si Lloyd mula sa malayo. Naghintay siya hanggang sa umahan ito mula sa dagat. Pagkaalis ni Selen, tahimik na lumapit sa kanya si Kikyo. Ngunit bago pa niya siya masorpresa, lumingon si Lloyd, binati siya, at sinabing 2 araw na siyang hindi nito nakikita. Lubos na nagulat si Kikyo dahil inakala niyang hindi nito napansin ang kanyang presensya. Pagkatapos ay nag-alok siyang pairan nito ng sunscreen. Masayang pumayag si Lloyd. Ngunit sa totoo lang, nagpapahid siya ng isang espesyal na herbal cream na ginawa para puksain ang mga parasito dahil naghihinala pa rin siyang nasa ilalim ng kontrol ng isang demonyong halaman si Lloyd. Kahit na ganoon, walang nangyari sa kanya at nanatili siyang ganap na malusog. Biglang bumalik si Selen. Nang makita niyang nakatayo si Kikyo sa tabi ni Lloyd, nagalit siya ng husto at sumugod papunta sa kanya. Mabilis na nakakilo si Kikyo, pumunta sa likuran ni Selen, hinawakan siya, at inihagis sa lupa sa isang tuloy-tuloy na galaw. Malakas na tumama ang ulo ni Selen sa kanyang pagbagsak.
Ilang sandali pa, nakawala si Selene habang sinusubukan ni Lloyd na pakalmayan ang lahat at tinanong kung ano ang nangyari. Sinamantala ni Kikyo ang kalituhan at mabilis na tumakas. Kinalaunan, nakarating si Selene sa isang kagubatan kung saan biglang lumitaw sa kanyang harapan ang kalihim ni Threanin. Napansin niyang nagsimula ng mag-ibang anyo ang mga binti nito at sinabi sa kanya na nahawahan siya ng mga demonyong halaman at malapit na siyang maging isang ganap na halimaw maliban kung makahanap siya ng lunas. Gayunpaman, inamin nitong matagal na siyang nahawahan. Ibinunyag niyang nanatili siya sa tabi ni Threanin sa buong panahong ito para lamang linlangin ito at kalaunan ay sirain silang lahat. Bigla na lang, nakumpleto ang kanyang pagbabagong anyo. Naging isa siyang nakakatakot na halimaw at tuluyang nawala sa katinoan. Samantala, pinagsisihan ni Kikyo na pinaghinalaan niya pa si Koba at naniwalang ito ang may kagagawa ng pagpapalaki sa mga demonyong halaman. Sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan. Ang kalihim ni Threanin ang totoong salarin. Nang walang anumang babala, bumulwak ang mga ugat ng halimaw mula sa lupa at pumulupot sa mga binti ni Kikyo na tila sinusubukan ding gawin siyang halimaw. Sa perpektong pagkakataon, dumating si Lloyd. Tiningnan niya si Kikyo, pagkatapos ay ang halimaw, at mahinahong nagtanong kung ano ang nangyayari at kung ano ang nilalang na iyon. Ipinaliwanag ni Kikyo na ang halimaw ang may kagagawan sa mga misteryosong pagkakoma ng mga bisita sa hotel at ito rin ang dahilan sa likod ng lahat ng pagkasira sa hotel. Bigla, nakumpleto ng kalihim ang kanyang pagbabagong anyo at ginawang mga dambuhalang nilalang ang bawat puno sa paligid niya. Mabilis na napalibutan sina Lloyd at Kikyo sa lahat ng direksyon. Sumugod patungo sa kanila ang isa sa mga punong halimaw. Sinira ito ni Lloyd gamit ang 2 hampas lamang habang napagtanto ni Kikyo na magiging mas mahirap ang paparating na labanan. Sa ibang lugar, nakaupo si Threanin kasama ang kanyang assistant at si Koba habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga demonyong halaman at kung paano nito kinokontrol ang mga tao. Kasabay nito, natalo ni Lloyd ang bawat punong halimaw para lamang mapagtantong na wala na ang kanilang pinuno. Lumalabas na dumiretso sa hotel ang nag-ibang anyong kalihim na may intensyong patayin si Threanin. Hayagan itong inamin na nanatili siya sa tabi ni Threanin sa buong panahong ito para lamang maikalat niya ang mga demonyong halaman. Ibinunyag din niyang siya ang may kagagawan kung bakit nakoma ng misteryoso ang mga bisita ng hotel at idineklara niyang papatayin niya na ang lahat ngayon. Agad siyang umatake. Sa pinakahuling sandali, dumating sina Selene at Riho kasama sina Mena, Philo, at ang bruhang si Marie. Sama-sama nilang nailigtas ang lahat mula sa pag-atake. Inatake ni Mena ang halimaw gamit ang salamangka ng apoy, ngunit tuluyan itong sinipsip ang mga apoy. Sumunod, nagpakawala si Philo ng isang malakas na hampas sa gitna ng katawan nito, kaya tumilapon ito at bumagsak sa labas ng hotel para magpatuloy ang laban sa labas. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ng lahat, ngunit nanatiling walang galos ang halimaw. Habang naglalaban, bumagsak ang bahagi ng bubong ng gusali sa itaas ni Selene. Mabilis na sumugod ang assistant ni Threanin upang iligtas siya, at sinalo nito ang bumabagsak na bubong. Dito na nabunyag na ang lalaking iyon ay ang tunay na ama ni Selene. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, walang sino man ang makapanakit sa halimaw. Pagkatapos ay nakaisip ng ideya si Riho. Dinala niya si Alan sa karwahe na puno ng mga bomba ng apoy, at nagdesisyon silang gamitin ang mga ito para pasabugin ang halimaw. Samantala, nahuli ng halimaw sina Mena at Philo at papatayin na sana sila. Sakto naman, sumabog ang isa sa mga bomba ng apoy at tinamaan ang halimaw. Pagkatapos noon, nagsimulang maghagis sina Alan at Riho ng mga bomba ng apoy rito mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ay nagpalabas si Mena ng isang higanteng ahas tubig na mahigpit na pumulupot sa halimaw habang gumamit naman si Riho ng salamangka ng hangin para patigasin bilang yelo ang nakapaligid na tubig. Tuluyang nagyelo ang halimaw at hindi na makagalaw. Kahit na ganoon, ayaw nitong sumuko. Bumulwak mula sa lupa ang mga ugat nito at inatake ang lahat ng nasa paligid. Ipinaliwanag ni Riho na ang tanging paraan para patayin ito ay ang sirain ng core sa loob ng mata nito. Nang mga sandaling iyon, nagpupumigla si Selene na mahayla ang kanyang ama mula sa ilalim ng mga gumuhong bato, ngunit hindi niya ito matanggal. Bigla, isa pang pader ang nagsimulang bumagsak patungo sa kanila. Sa huling segundo, dumating si Lloyd at iniligtas silang dalawa. Agad siyang lumipad ng diretso patungo sa nagyelong halimaw, sinamantala ang hindi nito paggalaw, hinugot ang core mula sa mata nito, at dinurog ito. Sa mismong sandali na nasira ang core, tuluyang sumabog ang halimaw na tumapos sa labanan. Sa ibang lugar, dinala ni Shoma ang isang dalaga sa isang misteryosong lalaki. Matapos malaman na gusto nitong maghiganti ngunit walang sapat na lakas, binigyan niya ito ng mga espesyal na halamang gamot at medisina na nagpabago sa kanya bilang isang halimaw. Nabunyag na nagtatrabaho si Shoma kasama ng kriminal na organisasyong ito.
Kinalaunan, nalaman ni Lloyd na binigyan ng hari ang mga estudyante ng akademya ng misyon na hulihin ang isang higanteng ahas na nagtatago sa loob ng kastilyo. Habang binabantayan ng hukbo ng hari ang labas, pumasok naman sa loob sina Lloyd at ang iba pa. Lingid sa kanilang kaalaman, habol din ni na Shoma at ng misteryosong lalaki ang ahas, habang palihim namang pinapanood ni Alka ang lahat. Habang hinahalugog ng grupo ang kastilyo, hiwalay namang in-teleport ni Alka si Marie doon. Habang nag-iikot, nakasalubong ni Marie ang nag-ibang anyong si Commander Mike Ona na nagbunyag na kusa siyang naging halimaw para maghiganti kay Lloyd. Hinuli niya si Marie at hinintay ang pagdating ni Lloyd. Nang pumasok si Lloyd, nag-ibang anyo si Mike Ona at naging isang halimaw na mukhang insekto at inatake siya. Sa kabila ng kanyang walang tigil na pag-atake, lumaban si Lloyd, ngunit naging mas mapanganib pa ang labanan matapos dumating ni Riho, Selen, at Philo. Pinrotektahan sila ni Lloyd mula sa mga nakakamatay na sanga ni Mike Ona, kung saan siya mismo ang sumalo sa atake bago ilabas ang kanyang buong lakas. Matapos ang isang matinding laban, gumawa siya ng isang malaking buhawi at tuluyang pinalipad palabas ng kastilyo si Mike Ona. Nang akalain ng lahat na tapos na ang laban, lumitaw ang higanteng ahas. Nakilala nito si Lloyd, nagpakilala ito bilang tagabantay ng Kunlun Village at ng kapangyarihan ni Alka, at ipinaliwanag nitong hindi sinasadyang naiwan ito ni Alka sa loob ng kastilyo. Bago sila makapagpatuloy sa pag-uusap, isang misteryosong lalaki ang lumitaw. Agad na tinawag siya ni Lloyd na isang kriminal, at maya-maya pa ay dumating si Alka, at ibinunyag na ang lalaki ay si So. Habang ang lahat ay nakalingat, inatake ni So ang higanteng ahas, sinira ang kristal sa loob ng katawan nito, at pinatay ito, sa pag-asang mabubora ang kapangyarihan ni Alka at mapapahina ang mahiwagang selyo ng Kunlun Village. Ngunit, bago pa ito mamatay, inilipat ng higanteng ahas ang kapangyarihan ni Alka sa isinumpang headband ni Selen, dahilan para mabigo ang plano ni So. Nang mapagtantong natalo siya, tumakas si So. Nang matapos ang banta, idineklara na tagumpay ang misyon, at bumalik ang lahat sa palasyo ng hari. Agad pagkatapos nito, bumalik ang lahat sa bahay, kung saan inanyayahan sila ni Alka na samahan siya sa Kunlun Village. Sumang-ayon ang lahat, at nagsimula na sila sa kanilang paglalakbay. Sa kalagitnaan ng daan, tinanong ni Lloyd si Alka kung bakit sila naglalakbay sa kagubatan. Ipinaliwanag niya na hindi siya gagamit ng mahika sa pag-teleport sa pagkakataong ito dahil kailangan muna nilang makipagkita sa isang duwende na nakatira sa kaibuturan ng kagubatan. Samantala, sabik na sabik sina Riho, Selen, at Philo na makita na sa wakas ang Kunlun Village. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Lloyd na ang nayon ay talagang nakakabagot at hindi karapat-dapat sa kanilang kasob-ikan. Hiniling ni Marie sa lahat na tumigil sa pag-aaway at ipinaalala sa kanila na ang tunay nilang layunin ay tanggalin ang ahas mula sa isinumpang headband. Sumali rin sa paglalakbay ang Commander at si Chrome. Matapos maglakbay ng ilang sandali, nakarating ang lahat sa isang napakalaking kuweba at pumasok dito. Biglang lumitaw ang duwende mula sa likuran ng isang malaking tarangkahan. Sinuri niya ang isinumpang headband at ang ahas na nakaselyo sa loob nito ay nagsimulang makipag-usap sa kanya. Nagulat ang duwende at nagtanong kung bakit umalis ang ahas sa nayon. Sinabi sa kanya ng ahas na si Alka na lang ang tanungin. Bago siya makapagpatuloy, sumingit si Alka at sinabihan itong huwag makialam sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Inanyayahan ng duwende ang lahat na pumasok, binuksan ang tarangkahan, at itinulak sila papasok doon. Sa sumunod na sandali, lahat sila ay inilipat ng diretso sa Kunlun Village. Pagdating nila, ang lahat ay namangha sa ganda ng nayon at sa malawak na sakahan na nakapaligid dito. Gayunpaman, pagkatapak pa lang nila sa loob, nabigla sila sa isang napakalaki at nakakatakot na aura na pumupuno sa buong nayon. Biglang may isang palasong dumaan sa kanila sa sobrang bilis. Sinalo ng isa sa mga babae sa nayon ang mensahe na nakatali rito. Laman nito ang isang pakiusap na maghanda ng hapunan para sa gabing iyon. Mabilis siyang sumulat ng sagot, itinali ito sa isa pang palaso, at ipinana ito patungo sa bundok kung saan galing ang unang palaso. Mukhang ito na ang normal na paraan ng pakikipag-usap ng mga taga-nayon. Lalo pang lumaki ang pagkamangha ng lahat nang makita nilang pumasok sa loob ng kanya ng isa sa mga taga-nayon bago ipinutok ang kanyang sarili ng diretso sa tuktok ng bundok. Samantala, umakto sina Alka at Lloyd na parang ganap na normal lang ang lahat. Bigla, bumalik ang lolo ni Lloyd sa nayon. Agad na tumakbo si Lloyd palapit para batiin siya. Dala ng lolo niya ang isang napakalaking isda na halos kasing laki ng isang balyena. Pagkatapos noon, nilapitan ni Philo ang lolo ni Lloyd at sinabi sa kanya na sabi ni Lloyd ay nagtuturo raw ito ng isang pambihirang sining ng pakikipaglaban sa mga bata sa nayon. Kinumpirma ng matanda na totoo ito. Buong pagmamalaking ipinakita ni Philo ang lahat ng kanyang natutunan.
Gayunpaman, mahinahong sinabi sa kanya ng lolo ni Lloyd na mga pangunahing galaw lamang iyon at ginagamit lamang ng mga bata sa nayon ang mga teknik na iyon bilang pampainit ng katawan bago simulan ang kanilang tunay na pagsasanay. Lubos na natulala si Philo matapos mapagtanto na ang sining ng pakikipaglaban na ipinagmamalaki niya ay itinuturing na pampainit ng katawan lamang sa Kunlun Village. Nag-alok si Riho na tulungan ng lolo ni Lloyd na buhatin ng napakalaking isda. Habang nangyayari yon, inanyayahan ni Alka ang lahat na pumunta sa kanyang bahay. Pagdating ni Riho, sobrang pagod niya sa pagbuhat ng isda kaya halos hindi na siya makatayo. Naging malinaw na ang matandang lolo ni Lloyd ay nagtataglay ng lakas na kasing tindi ng sa isang dragon. Samantala, dumating sina Chrome at ang commander sa Kunlun Village para makipagkita sa isang tao. Sinabi sa kanila ni Alka na ang taong hinahanap nila ay nagtatrabaho sa mga taniman ng trigo. Tinutukoy niya si Murthofen. Agad na nagmamadaling pumunta ang dalawa roon. Pagdating nila, natagpuan nila si Murthofen na payapang nagtatrabaho sa bukid. Lubos siyang nagulat nang makita sila, masayang binati ang mga ito, at sinabing matagal na panahon na simula nung huli silang nagkita. Nagsimulang mag-usap ang tatlo. Gayunpaman, biglang nag-init ang ulo ng commander at sinuntok siya ng napakalakas dahilan para tumilapon siya at bumangga sa isang kalapit na puno. Nang kumalma na ang sitwasyon, tinanong ni Chrome kung kailan niya planong bumalik sa kaharian. Sumagot si Murthofen na siya ay minanipula at nilinlang doon at ngayon ay itinuturing siya ng lahat bilang isang taksil. Dahil doon, wala na siyang planong bumalik pa. Tapat siyang umamin na natutunan na niyang mahalin ang pamumuhay sa Kunlun Village at natagpuan niya ang tunay na kapayapaan sa pagtatrabaho sa mga taniman ng trigo. Nalungkot sina Chrome at ang commander matapos marinig ang kanyang sagot ngunit nirespeto nila ang kanyang desisyon at iniwan na muna siya. Sa ibang lugar, nakaupo si Lloyd sa loob ng bahay ni Alka kasama ang kanyang pamilya habang pinag-uusapan ang lahat ng nangyari sa lungsod at sa kaharian. Sa kalagitnaan ng usapan, sumali si Selen dahil gusto niyang mas makilala pa ang pamilya ni Lloyd. Bigla na lang, may narinig na malalakas na kalabog mula sa labas. Mahinahong sinabi ni Alka sa lahat na huwag mag-alala at casual na ipinaliwanag na isa lang itong dragon. Sa pananabik sa hamon, sumugod si Riho sa labas na may intensyong labanan ito. Ngunit sa sandaling makita niya ang tunay na laki ng dragon, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Agad siyang hinabol ng dragon. Tamang-tama, lumitaw ang mga bata sa nayon at nagsimulang batuhin ang mga dahon ng dragon. Sobrang lakas ng mga daong iyon kaya nawasak nito ang isa sa mga sungay ng dragon. Sa sobrang takot, agad na tumakas ang dragon. Pinulot ng mga bata ang nabaling sungay at masayang umalis. Pagsapit ng gabi, naghanda ang pamilya ni Lloyd ng isang malaking piging upang ipagdiwang ang pagbisita ng lahat. Habang kumakain, sinabi ng lolo ni Lloyd kay Philo na ang lahat ng itinuro niya sa kanya hanggang ngayon ay mga pangunahing kaalaman lamang at ang kanyang tunay na pagsasanay ay magsisimula kinabukasan. Sa mga oras na iyon, sobrang pagod na si Philo kaya hindi na siya makatayo mula sa kanyang upuan. Maya-maya pa, sumali na rin si Alka sa hapagkainan at maging si Murthofen ay umupo para makisalo sa pagkain. Pagkatapos maghapunan, pinakiusapan si Riho ng isa sa mga matatandang babae na tulungan siyang linisin ang mesa. Masayang pumayag si Riho at tumulong na ligpitin ang lahat. Samantala, palihim na nakipagkita si Alka sa duwende. Sinabi nito sa kanya na dumating na ang oras para simulan ang ikalawang bahagi ng kanilang plano. Ipinaliwanag niyang nagsagawa sila ng malawakang pananaliksik sa mahika at karamihan sa mga tao ngayon ay may kakayahan ng gumamit nito. Gayunpaman, tumanggi si Alka na umasa sa pananaliksik na iyon dahil ayaw niyang maulit ang kasaysayan. Naging malinaw na pareho silang natatakot na maulit muli ang isang sinaunang pangyayari. Sinabi ng duwende kay Alka na malapit nang mabawi ni Vritra ang kanyang mga alaala. Binalaan niya ito na walang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin ni Vritra kung maibabalik niya ang lahat ng iyon. Halata na may itinatagong malaking sikreto sina Alka at ang duwende tungkol sa bagay na ito. Sa huli, nagdesisyon si Alka na ipagpaliban muna ang ikalawang bahagi ng plano pansamantala. Pagbalik sa bahay ni Alka, tumayo si Murthofen sa harapan ni Marie at taos-pusong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya noon. Sinabi ni Marie sa kanya na napatawad na niya ito at wala na siyang hinanakit laban sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung paano naging isang demonyo ang hari. Ipinaliwanag ni Murthofen na isang araw ay may nakilala siyang misteryosong lalaki na nagbigay sa kanya ng isang malaking itlog. Pagkatapos ay inialay niya ang itlog na iyon sa hari. Mula sa mismong araw na iyon, agad na nag-ibang anyo ang hari. Sa wakas ay nabunyag na ang misteryosong lalaki ay walang iba kundi si So, kaya siya ang tunay na pasimuno sa likod ng bawat sakuna na tumama sa kaharian. Kinaumagahan, naglakbay ang lahat upang humanap ng bagong katawan para sa higanteng ahas.
Sa kulungan ng katapusan ng mundo, ipinaliwanag ng duwende na ang hindi matatag na kapangyarihan ni Alka ang nagbabanta ngayon sa mundo. Binalaan niya na ang maalamat na espada ang tanging susing may kakayahang palayain ng mga nakaselyong haring demonyo, kaya ito ang isa sa mga pinakamapanganib na kayamanan sa mundo. Matapos malaman na ligtas na nakatago ang espada sa vault ng kaharian, hiniling niya sa lahat na protektahan ito. Pagkatapos ay kinuha ng duwende ang isinumpang headband ni Selene na sinasabing ililipat niya ang ahas sa isang bagong katawan. Matapos ang isang kakaibang ritual, biglang nawala ang halos lahat ng lakas ni Alka. Habang naghahanda ang grupo para umuwi, hiniling ng duwende kay Alka na sumunod sa kanya ng mag-isa. Palihim niya itong dinala sa kagubatan, kinulong siya sa loob ng isang malalim na hukay, at ibinunyag na bahagi ng kanyang plano ang lahat. Wala siyang intensyong iligtas ang ahas. Sa halip, sinelyohan niya ang kapangyarihan ni Alka sa loob ng ilang araw para manakaw niya ang maalamat na espada at mapalaya ang mga haring demonyo. Ibinunyag din niya na sina So at Shoma ay kanyang mga kakampi bago tuluyang sinelyohan si Alka sa loob ng hukay. Samantala, nagsinungaling ang duwende sa iba, sinasabing abala si Alka at nasa loob pa rin ng nayon si Lloyd. Matapos silang paghiwalayin, sinelyohan din niya ang teleportation gate na nag-iwan kina Lloyd at Alka na nakakulong doon. Pagbalik sa kaharian, binisita ni Riho si Roll na nagbunyag na ang lalaki sa likod ng pagnanakaw ng maalamat na espada ay si So, at may kasama itong bata na kamukhang kamukha ng duwende. Agad na napagtanto ni Riho na sangkot ang duwende. Kinalaunan, nagtipon ng lahat para sa paparating na exhibition match sa pagitan ng kaharian at ng kaharian ng Guyo. Kinakabahang naghanda si Alan na katawanin ang kaharian habang binalaan ni Riho ang hari na may malaking panganib na paparating matapos makita sina So at Shoma na dumating kasama ang hari ng kaharian ng Guyo. Samantala, sa wakas ay nahanap na ni Lloyd si Alka, iniligtas siya mula sa hukay at nalaman ng tungkol sa pagtataksil ng duwende. Kasabay nito, nakipagkita ang duwende kay So at buong pagmamalaking ibinunyag na ang teleportation gate ay naselyuhan na pumipigil sa sinuman na umalis sa Kunlun Village. Ngumiti si So, batid na handa na ang lahat para simulan ang kanyang plano sa kasagsagan ng exhibition match kinabukasan. Samantala, ipinutok ni Alka si Lloyd patungo sa lungsod gamit ang isang dambuhalang kanyen. Kasabay nito, nagsimula ang exhibition match, ngunit nagbago ang lahat nang biglang lumitaw ang ganap na nag-ibang anyong si Mike Ona at tinalo si Alan. Samantala, nabunyag na ang peking hari ng kaharian ng Guyo ay walang iba kundi si So. Nag-alok siya ng alyansa, at ipinangako ang kapangyarihang gawing halimaw ang mga tao. Ngunit, tumanggi ang totoong hari, at idineklarang hinding-hindi niya isasakripisyo ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ay inutusan ni So ang duwende na kumilos. Bago pa man siya makagalaw, ibinunyag ni Riho, Philo, Marie, at Selene ang kanyang buong plano. Ibinunyag nilang sinelyohan niya ang teleportation gate upang ikulong sina Alka at Lloyd, at may intensyong nakawin ang maalamat na espada para palayain ang mga haring demonyo. Tumawa ang duwende, naglabas ng mga higanteng lumilipad na insekto sa halip ng mga bomba, at hinamon ang lahat na pigilan siya. Binalaan ni So ang hari na wawasakin ng mga insekto ang kaharian maliban kung umanib siya sa kanila, ngunit buong kumpiyansang inutusan ng hari ang kanyang mga sundalo at mamamayan na lumaban. Samantala, hinarap ni Myrthofen si Shoma dahil sa pagtataksil sa Kunlun Village. Naglaban ang dalawa, ngunit matapos ibunyag ni Shoma na gusto niyang baguhin ang nasirang mundong ito, inilabas niya ang kanyang tunay na lakas at malubhang sinugatan si Myrthofen. Sa ibang lugar, nagpatuloy sina Riho, Marie, at Philo sa pakikipaglaban sa mga insekto, habang tinalo naman ni So si Chrome at ang commander bago hingin ang maalamat na espada. Inatake ni Alan si So mula sa likuran at pinutol ang braso nito, ngunit agad din itong tumubo muli. Ibinunyag ni So na siya ay isang immortal na nilalang na ginawa mula sa mahiwagang runes na nabuhay na ng libu-libong taon. Idineklara niyang papatayin niya si Alka bago niya gawing kahalili si Lloyd. Nang mga sandaling iyon, bumagsak si Lloyd sa larangan ng digmaan at hinarap ang duwende na hayagang inamin na ang pagpapalaya sa mga haring demonyo at pananakop sa mundo ang matagal na nitong layunin. Nagpalabas ang duwende ng isang dambuhalang higanteng bato na humigop sa kapangyarihan ni Mike Ona at paulit-ulit na nabubuo muli gaano man kalakas ang pinsalang ibigay ni Lloyd. Habang kinakalaban ni Lloyd ang higanti, naghintay si Selene ng pagkakataon na manakaw ang sibat na naglalaman ng higanteng ahas. Sa wakas ay naghanda si Lloyd para sa isang panghuling tira, ngunit tumigil matapos matuklasang nakakulong si Mike Ona sa loob ng higanti. Sinamantala ng higanti ang kanyang pag-aalangan at tinalo siya, dahilan para hindi siya makagalaw. Dumating si Myrthofen sa tamang oras para protektahan si Lloyd at hinikayat siyang bumangon. Sa mismong sandaling iyon, nakawala si Mike Ona mula sa higanti habang ninakaw ni Selene ang sibat at pinalaya ang higanteng ahas.
Bumalik ang ahas sa isinumpang headband na lubusang nagbalik sa kapangyarihan ni Alka. Nang makalaya si Mike Ona, tuluyan ng sinira ni Lloyd ang higanteng bato. Pinanood ni So ang laban ng may paghanga at sinabi kay Lloyd na nakikita niya ito bilang bayani na papalit sa kanya balang araw. Nang mapagtantong wala na siyang silbi, naghanda ang duwende na tumakas. Biglang bumukas ang isang malaking magic portal sa kalangitan at umulan ng hindi mabilang na mga bato na sumira sa bawat higanteng insekto. Ganap nang nabawi ni Alka ang kanyang kapangyarihan at hinarap ang duwende na idinedeklarang tapos na ang laro. Bago pa niya ito tapusin, lumitaw si Shoma, iniligtas ang duwende, at tumakas. Umatras din si So na ipinangakong papatayin niya si Alka sa susunod na magkita sila. Matapos ang laban, bumalik ang kapayapaan sa kaharian. Pinarangalan ng hari ang lahat ng lumaban upang protektahan ito. Nabawi ni Murthofen ang kanyang posisyon bilang isang Royal Army Commander, at bumalik si Lloyd sa akademya para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. At iyan ang nagdadala sa atin sa pagtatapos ng unang bahagi ng kwento ni Lloyd. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Magtatagumpay kaya si So sa pagsakop sa mundo at pag-iba sa sangkatauhan bilang mga halimaw, o makakagawa ba ng paraan si Lloyd na pigilan siya at iligtas ang mundo mula sa kanyang mga plano? Malalaman ninyo ang lahat ng iyan at marami pang iba sa ikalawang bahagi ng kwento ni Lloyd. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paul M.